Hindi, nakikiusap ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi. Ngayon, nasa palad kita. Kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Hindi na kailangan. Singka. Tigil. Sino ba yan? Uy, bakit pamilyar to? Ikaw ba talaga yan? Naalala ko na. 10 taon na ang nakalipas, pinatay ka ng pamilya Lee. Yung bastos na pinalayas siya sa bahay? Tianlong. Bumalik ka na ba talaga, Tianlong? Ako ito. Bumalik na ako. Huwag kang mag-alala. Wala nang mang-aapi sa'yo mula ngayon. Bibigyan kita ng 3 segundo para lumuhod. Kung hindi, mamamatay kang kaawa-awa. Ha ha ha! Pumasok ka nang walang paalam. Pilitin mo akong lumuhod sa bahay ko? May batas ba ng hari? May batas ba? Ito ang bahay mo. Ruolan, hindi ba ito ang bahay mo? Paano naging bahay niya ito? Ano pa kaya? Ang tatay ni Suruolan ay nawalan ng lahat sa negosyo. Ngayon, hindi lang ang kanyang kumpanya, naging subsidiary ng aking Chin Group. Maging ang kanyang ama ay ibinenta siya sa akin para bayaran ang kanyang utang. Ipinangako niya na pakakasalan ako. Kaya ngayon, siya ay aking fiancé. Hindi ganoong dragon. Hindi ako ang kanyang kasintahan. Pinilit ako niya. Saan ka nanggaling sa mga nakaraang taon? Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Ikaw na mabahong asong babae. Ikaw na ngayon ang kasintahan ng kanyang ina. Nangaakit ka ng mga lalaki sa harap ni Lao Tzu, asong babae. Bata, sapat na ba ang buhay mo? Pinalo niya ako. Malaking tigre at 2 tigre. Binugbog ako. Paano ang mga tao? Amo, ang 2 bagay na ito ay masyadong hindi sikat, di ba? Isang lalaki, isang suntok. Binabalaan kita. Ang aming pamilya Qin ay hindi madaling guluhin. Kung kikilos ka, kailangan kong isaalang-alang ang mga kahihinatnan. May mga kahihinatnan ang pananakit sa iyo. Sasaktan kita. Anong nangyari 10 taon na ang nakalipas? Siya ay pinagbintangan ng pamilya Chin. Pinalayas lang ako ni Lolo sa pamilya Lee. Pagkatapos ng 10 taon, dapat na nating ayusin ang account na ito. Ruolan, tara na. Tianlong, hindi ako makakasama sa iyo. Tumakas. Hindi natin kayang labanan ang pamilya Chin sa Dragon City. Ang sino mang insulto sa pamilya Chin ay hindi magtatapos ng maayos. Hindi na kita maaaring idamay. Suruolan, may alam ka ba sa sarili mo? Ikaw na ngayon ang aking fiancé. Paano ka nakipagpunta sa kanya? Ipapapatay ko ang tatay mo sa ilang ngayon din. Paano ka nangangapal? Hoy, maniwala ka man o hindi, ipapunta kita sa ilang agad. Ibabagsak ang pamilya mo, sira-sirang pamilya. Alam mo bang may pamilya Chin sa Longcheng? Oo, gusto kong mabankrupt siya. Tianlong, tigilan mo na ang pagbibiro. Galit ang pamilya Chin. Mapapahamak ang buong pamilya Su natin. Ate, huwag kang mag-alala. Tapos na ang pamilya Chin. Mamamatay ka na. Hindi ka palalayain ng lolo ko. Nakikita mo ba? Tumawag ang lolo ko. Hintayin mo ang kamatayan mo. Lolo, kumusta? Hayop ka. Huwag mo akong tawaging lolo. Wala akong apo na parang pagong katulad mo. Itong asong ito. Tapos na ang buong pamilya. Alam mo ba, lolo? Ano bang nangyayari? Sinong malaking tao ang na-offend mo kamakailan? Bumalik ka at humingi ng tawad sa kanya. Pero wala naman talaga akong na-offend na malaking tao kamakailan. Wala kang na-offend na malaki. Bakit ang pinakamalaking shareholder ng Chin Group natin? Tianlong International Investment Bank. Gusto nilang mag-divest. Kapag nag-divest na, makakayanan pa ba ng Chin Group natin? Kami ng tatay mo kailangang tumalon sa gusali. Bilisan mo at isipin mo para sa akin. Anong malalaking tao ang ginulo mo kamakailan? Lolo, wag mo akong pilitin. Paano ko kayang guluhin? Ano ang makakapagpakilos sa mga big shot ng Tianlong Bank? Kumusta, matandang Chin? Gusto mong malaman kung sino ang na-offend ng apo mo? Sino ang na-offend ng apo ko? Nasaktan ng apo mo, ang amo ko. Sino ang amo mo?
ang amo ko, Ang amo ko ay ang kasintahan ni Suru Olan, si Li Tianlong. Li Tianlong. Iyon ang bastardo na pinalayas sa pamilya Li. Hindi iyon posible. Paano nagkaroon ng ganyang kakayahan ang bastos na iyon ng pamilya Li? Chin Laogu, malalaman mo mamaya. Roland, tara na. Xiaobao, mauuna na ako. Iiwan ko na sa'yo dito. Si. Gusto kong makaligtas ang Chin Group. Isa na lang ang paraan ngayon. Kuya, talagang ang tawag mo lang ang dahilan? Ang krisis na humantong sa aming pamilya Chin? Ito si Presidente Jiang ng Tianlong Investment Bank Asia Pacific Branch. Kunin mo. Kumusta? Ikaw si Presidente Jiang. Ako si Jiang Deming. Ikaw ba si Xiao Chin ng Chin Group? Oo. Ako ito. Sabihin mo sa lolo mo. Ang aming Tianlong Investment Bank ay nag-divest na. Papuntahin mo ang lolo mo na ilipat ang pera mula sa aming bangko bukas. Bayaran na may interes. O sasailalim kayo sa likwidasyon. Kuya, pakiusap. Iwan mo ako. Paano naging ganito ang pamilya Su? Pinilit ako ni Chin Feng, napakasalan siya. Ayaw ko nang mabuhay. Ginamit niya ang relasyon ng pamilya Chin ibinala ang kumpanya ng pamilya Su namin. Sa huli, pinilit niya ang tatay ko na ibenta ang kumpanya sa kanya sa murang halaga. Tio Su, ikaw ay. Tianlong, bumalik ka talaga. Ako. Ang kumpanya ng tatay ko ay nailipat sa pangalan ni Chin Feng dahil sa utang. Sinikap ng tatay ko na huwag hayaang saktan ako ni Chin Feng. Namumulot ng basura araw-araw para mabuhay. Tio Su, ano ang nangyari sa binti mo? Inutusan ni Chin Feng ang mga tauhan niya na bugbugin siya. Si Tia, nasaan siya? Ayos lang ba siya? B. 3 buwan na ang nakalipas. Itinulak ni Chin Feng ang nanay ko pababa ng hagdan. Nasa vegetative state na, nasa ospital pa siya, walang malay. Leche, papatayin ko sila. Xiaobao, hindi mo kailangang makialam sa bagay na ito. Ako ang gagawa nito mismo. Kung hahayaan mo silang mamatay ng masyadong masaya, sobrang mura para sa kanila. Papatayin ko sila. Hindi ako pwedeng mamatay. Ano bang naabot mo dyan? Pero ang pamilya Chin ay malalim ang ugat sa lungsod ng Dragon. Hindi mo siya kayang labanan. Hindi natin sila kayang talunin. Huwag kang mag-alala, ano ang tungkol sa pamilya Qin? Sa lalong madaling panahon, ako mismo ang lalapit at hihingi ng tawad sa iyo. Aminin ang pagkakamali. Bata, wala kang alam sa mundo. Tito, hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang iyong manugang? Xiaobao, huwag kang magsalita. Walang mag-iisip na tanga ka. Tito Su, huwag kang mag-alala. Sa akin, walang maglalakas loob na mang-api sa iyo muli. O Tianlong, hindi ko inaasahan na makuha ang kumpanya ng pamilya Su. Hinihiling ko lang sa iyo. Bilisan mo at dalhin si Ruolan palayo. Tumakbo hanggang sa malayo. Hayaan ang mga tao ng pamilya Chin. Hindi ka nila mahanap kailanman. Kung gusto mong tumakbo, saan ka tatakbo? Gusto mo pa bang tumakbo? Tingnan mo kung saan ka pupunta. Ikaw, Li Tianming. Buwisit ka. Sinabi ko noon na hindi kita papayagan bumalik sa Dragon City. Bumalik ka at makikita kita kapag nasuntok kita ng isang beses. Bakit hindi sapat ang pagsuntok sa iyo noon? Nakalimutan ko agad. Sabihin mo sa kanila na huwag gumalaw. Sino ba ang gumalaw? Papatayin kita. Huwag gumalaw, huwag gumalaw, huwag gumalaw. Kuya May, sasabihin ka May, sasabihin. Sige, pwede mo nang sabihin, paano ka nakipag-isa sa pamilya Chin noon? Pinalayas ang boss ko mula sa pamilya ng mga Lee. Kuya, nagkakamali ka. Ako, magkapatid ba tayo? Paano ko siya maaaring maparatangan? Kuya, tigilan mo ang pag-insulto sa salitang kapatid. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Noong dinala mo ang isang tao para palayasin ako sa pamilya Lee, palagi mo akong tinatawag na lolo. 1 buwan na lang bago ang kamatayan ng aking ina. 10 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Tianlong, ikaw. Ang tatay mo at tatay ko ay magkapatid na magkasama sa gatas. Magkapatid tayo. Pinapabayaan mo ang mga tagalabas na harapin ako. Ang tiyuhin mo ay hindi ka hahayaan kapag nalaman niya. Ngayon sa buong Dragon City, pumunta ka at magtanong.
Sinong nangangahas na guluhin ang pamilya Lee? Hoy, ang kutsilyo nasa leeg mo. Bakit ka nagkukunwari? Xiaobao, pakawalan mo siya. Tianlong, napaka-inosente mo. Pero sa 10 taong ito, kumusta ka? Bobita ka pa rin. Hindi mo ba akalain na pinapunta mo ang nakababata mong kapatid para pakawalan ako? Kaya kitang pakawalan. Ayaw ko nang makita ang mga taong ito, lalo na itong bastardo. Bigyan mo ako ng sandali. Kuya Ming, ang alalay ni Li Tianlong ay hindi ordinaryo. Tara na, talagang hindi ka tapat sa kanya. Bakit hindi na lang tayo umatras? Ang dami nyo, pero hindi nyo siya matalo. Sabihin mo na lang, sige, sabay kayo. Panalo o matalo. Walang pagkakataon. Tara. Tinawag ka ng amo mo. Sino ang duwag ngayon? Hemp, pakakawalan kita ngayon. Hintayin mo ako. Hoy, sa tingin mo palengke ito? Pumunta ka kung gusto mo. Gusto mo bang pumunta? Huwag kang masyadong manloko ng tao. Masyado lang akong nandadaya. Ano ba? Saktan mo ako kung ayaw mo. Taya na. Kung sino man ang manakit sa kanya, bigyan ako ng 10,000. Hemp. Ang mga alipores mo ay pinaligiran ng mga kapatid ko. Ngayon, sino pa ba ang magliligtas sa iyo? Hindi kita pinatay 10 taon na ang nakararaan. Ngayon, babawiin ko sa iyo. Sinaktan mo ako? 10 taon na. Niloko mo ang iyong kapatid. Ipinagmamalaki kong ipagkanulo ang aking mga mahal sa buhay. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang iyong bangungot ay nagsimula na. Sige. Tara, sabay na tayong lahat. Amo, ano ang gagawin sa kanila? Hayaan mo sila. Umalis ka. Li Tianming. Pinakawalan kita ngayon sa okasyon ng ika-10 anibersaryo ng aking ina. Iyon ang panahon ng paglipol ng pamilya. Li, umalis ka na. Tianlong, bilisan mo at umalis. Sa sandaling bumalik ka, kunin ang mga pamilya Qin at Li ng 4 na pangunahing pamilya sa Dragon City. Lahat ay na-offend. Hinding-hindi ka nila pakakawalan. Oo, tama si Ruolan. Tito Suruolan, sabi ko, wala nang mga api sa iyo muli. Seryoso ako sa sinasabi ko. Mr. Chin, alang-alang sa ating pagkakaibigan sa loob ng maraming taon. Bigyan mo ng pagkakataong mabuhay ang 2 batang ito. Mr. Chin, lahat ay nagsimula dahil sa akin. Wala namang kinalaman si Tianlong dyan. Pakiusap, pakawalan si Tianlong. Tianlong, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Chin. Lumuhod ako sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Mr. Lee, bigyan mo lang ng paraan ang aming Xiaobao, ilabas mo muna ang hipag mo at si Tio Su. Hipag. Hindi imposible para sa akin na bigyan ng paraan ang inyong pamilya Qin. Depende ito kung handa kang makipagtulungan o hindi. Handa. Paumanhin, Tianlong. Paano mo kayang magpanggap bilang tagapangulo ng Tianlong International Investment Bank? Ang tapang mo. Hipag, huwag kang mag-alala. Nag-imbestiga kami. Si Presidente Lee ng Tianlong International Investment Bank ay pinangalanang Li Tianlong. Parehong pangalan ng aming amo. Hintayin natin silang mag-imbestiga. Matagal pa yan. Sa oras na iyon, ikaw at ang aming amo ay malayo na. Masyado ka pang bata. Ang isang bagong silang naguya ay talagang hindi natatakot sa mga tigre. Ganito mo sila niloloko. Kung malaman nila, hindi maganda ang kalabasan mo. Hoy, Ginoong Chin. Halika, maupo ka. Tianlong, masyado kang matapang. Paano mo kayang magpanggap bilang tagapangulo ng Tianlong Investment Bank? Ano ang iniisip mo? Xiaobao, Oo, amo. Huwag mong itago. Sinabi ko sa aking hipag at sa iba pa. Nagpanggap kang presidente ng Tianlong International Bank. Xiaobao, ano ba yung ginagawa mo? Amo, hindi mo ba sinabi na dapat tayong hindi masyadong mapansin? Sasabihin ko na lang sa aking hipag at sa iba pa. Ikaw ay peking presidente ng Tianlong International Bank. Magaling ang pagkakataon na ito.
Tito Su, pasensya na. Sa pagkakataong ito ay huling paraan din. Tianlong, hindi ka nagsinungaling noong bata ka. Hindi na kita nakita sa loob ng 10 taon. Paano ka naging ganito? Labis mo akong binigo. Xiaolong, dapat kang maging tapat at mapagkakatiwalaan upang ikaw ay mapahiya. Nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Kung hindi ka magsisinungaling sa pamilya Qin, mahirap para sa atin na makalabas ngayon. Tito Su, ang iyong kumpanya. Babalik ko rin ito para sa iyo sa lalong madaling panahon. Tianlong, akala mo ba talaga ikaw ang chairman ng bangko? Akala mo ba talaga magiging madali ang pamilya Qin? Ibibigay ba nila ang kumpanya ng tatay ko sa kanya? Tigilan mo ang pangangarap. Xiaolong, makinig ka pa rin sa akin. Bago malaman ng pamilya Qin na nagsisinungaling ka, bilisan mo at dalhin si Ruolan palayo. Kapag nalaman ng pamilya Qin na ikaw ay pekeng chairman, hindi ka na makakatakas kahit gusto mo. Ito ang numero ng telepono ni Mr. Qin. Tapos na ngayon. Tay, ikaw, ano ang problema mo? Ano ang sinabi ni Mr. Qin? Ang Su Group ay nailipat na sa pangalan ko. Tay, narinig mo ba ako ng tama? Tama. Kumusta, Kalihim Yang? Magandang balita para kay Mr. Su, nalaman ko lang. Ang senior management ng pamilya Qin ay nag-utos, ang Su Group ay inilagay. Ito ay nahiwalay sa kanilang negosyo ng pamilya Qin. At ang pangalan ng legal na tao, nagbago rin mula sa orihinal na Qin Feng patungo sa pangalan ng iyong ama. Ito ay dapat ang pamilya Qin. Ibinabalik ko ang kumpanya sa iyo, tama ba? Kalkulahin mo. Tianlong, salamat. Kahit hindi ko alam kung gaano katagal mo kayang magsinungaling sa pamilya Qin, pero salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Huwag mo pa akong pasalamatan. Marami pang magandang balita ang darating. Ano? Maraming magandang balita. Tay, may tawag mula kay President Zhang ng Tianlong Bank. Hinanap ko siya ng maraming beses dati. Gusto ko ng loan mula sa kanya, pero hindi niya ako pinapansin. Tuwing tatawag ako, sinabi kong ako si Su Ruolan mula sa Su Group. Binababa lang niya ang tawag sa akin. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang tumawag sa akin. Sagutin mo, hindi kanya kayang balewalain ngayon. Masaya si Pangulong Zhang na tanggapin ang iyong tawag. Miss Su, pasensya na talaga. Dati kasi akong sobrang abala sa trabaho. Medyo napabayaan kita. Dito ako humihingi ng tawad sa iyo. Humihingi si tao ng tawad. Ganito pala si Miss Su. Kaya ko yan. Kakapaaral ko lang ng impormasyon tungkol sa inyong Su Group. Kayo ba ang Su Group? Tama ang kwalifikasyon para sa pagpapautang ng aming bangko. Hindi ko kilala si Miss Su. Magkano balak mong hiramin sa bangko ko? Tay, tinatanong tayo ni Pangulong Zhang kung magkano ang kailangan nating hiramin. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Su Group, kailangan ng hindi bababa sa 50 milyon na pautang para punan ang butas. Ang dami! Tinatayang mahirap makakuha ng pautang. Pangulong Zhang, ako, gusto kong humiram ng 50 milyon. Kung pwedeng, 50 million. Pangulong Zhang, kung sa tingin ninyo, ang aming kumpanya ay walang ganoon kataas na kwota. Sapat na ang 30 milyon. O kaya 20 milyon, pwede ba? Dahil sa kasalukuyang kalagayang pinansyal ng inyong kumpanya, paano magiging sapat ang 50 milyon na pautang? Kailangan ng hindi bababa sa 500. Presidenteng Zhang, ikaw, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre, totoo si Miss Su. Maaari ka bang magpadala ng tao sa akin bukas? Sundin ang prosesong ito. Ruolan, anong nangyayari sa iyo? Sinusubukan mo ba akong patayin sa pagmamadali? Ano ba ang nangyayari? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, mahusay na, nakakamit. Lahat ay dapat kalmado kahit na bumagsak si Tarzan. Huwag mag-iba ang mukha at huwag kumalabog ang puso para maging walang galaw. Tingnan mo ang tatay mo. Kahit mawala ang Su Group, hindi ako katulad mo. Tatay? Sinabi ni Presidenteng Zhang na magdala sa amin ng 500 million, sabihin sa amin na pumunta sa bangko bukas para gawin ang mga formalidad. 5 bilyon. Ayos si tatay. Guro, hindi ba sinabi mo lang na manatiling kalmado kapag may problema? Gusto mo bang manatiling tahimik ang 8 wins kapag may problema? Xiaobao, kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Tito Su, okay ka lang? Ayos lang ako. Ruolan, tama ba ang narinig ko sa iyo? Tatay,
Tama ang narinig mo. Tara na, Saan tayo pupunta? pumunta sa kumpanya? Matagal na akong hindi nakapunta sa kumpanya. Tianlong, bilisan mo at umatras. Hindi talaga matatago ang apoy sa papel. Maaga o huli, malalaman din ito. Alam mo ba, kapag nalaman ng pamilya Chin na sila ay nalinlang, hindi kanila basta-basta pakakawalan. Ruolan, hindi mo talaga kailangang mag-alala. May plano kami. Ikaw at si Tito ay dapat pumunta muna sa kumpanya. Kami ni Xiaobao ay mag-aalay ng insenso sa aking ina Maghukay ng mabuti, sabi ni Major Lee. Tapos na ngayon, pumunta tayo sa M Grand Nightclub at magsaya. Sino ang sinabi mong nanakit sa ating young Master Lee? Kahit ang patay, pagsasalansan ng mga libingan ng mga ninuno ng mga tao. Sapat na immoral, ibaba mo ang boses mo. Hayaan si Mr. Lee na marinig ito. Patay ka na bata. Sino ang nag-provoke kay Mr. Lee sa Longcheng? 4 na salita lang, hindi mamamatay. Bilisan nyo, maghukay. Tigil, namatay ang mga tao. Hindi mo pa ba siya hahayaan? Immortal, sino ka ba? Hindi ka mag-anak ng libingan na ito si siya at ang iba, di ba? Sinabi ni Lida, sino mang magtangkang pumunta ay papatayin. Kahit kamag-anak pa sila ng libingang ito. Hukayin ninyo ang mga patay nilang kamag-anak para sa akin. Ilibing sila ng buhay. Qingwen, naaawa ako sa iyo. Qingwen, naaawa ako sa iyo. Qingwen, talaga bang asawa mo ang nakalibing dito? Ikaw na walang kamatayan. Sino ang sinasabi mong nasaktan mo? Kailangan mong galitin si Master Lee. Kalimutan mo na ang paghukay ng libingan ng asawa mo? Ano kung ilibing kita doon? Akala ko sinabi mong huwag munang pumatay malabo. Huwag magmadaling pumatay. Si. Bitawan mo si Xiage. Alam mo ba kung sino kami? Wala kang alam sa kamatayan. Paumanhin po, tatay. Pumunta ka muna sa paanan ng bundok at hintayin mo ako. Qingwen, naaawa ako sa iyo. Xiaobao, dahil mahilig silang maghukay ng libingan. Hayaan silang maghukay ng sarili nilang butas sa tabi, manatili dito, kasama. Punyeta, nakipaglaban kami sa iyo. Makikipaglaban ako sa iyo. Kuya, patawarin mo kami. Hindi na namin uulitin. Hayaan mo kaming mabuhay, kuya. Hindi mapapatawad na gambalain ang aking ina. Nanay, bumalik ako para makita ka. Hindi ko nakalimutan ang ipinangako ko sa iyo. 1 buwan na lang ang natitira bago ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Pagkalipas ng 1 buwan, ipapunta ko ang lahat ng pamilya Lee dito para samahan ka. Saan po tayo pupunta ngayon? Pumunta sa M Grand Nightclub para hanapin si Li Tianjie. Ang nakababatang kapatid ni Li Tianming. Oo, siya ang pinaka-nalulungkot na apo ni Li Jongyuan. Magsimula tayo sa kanya. Hindi, ipinangako ko sa aking ina na maghihiganti ako sa loob ng 10 taon. Hahawakan ko lang si Li Tianjie ngayong gabi. Dadalhin ko siya sa pamilya Li. Para malaman ng lahat, si Li Tianlong na pinalayas sa pamilya Li noong Narinig ko kay Tianjie na si Li Tianlong, yang maliit na walang hiya, ay bumalik na. Sa tingin mo, ang matandang walang hiyang iyon ang nagbalik sa kanya? Pagkatapos ng lahat, may 1 buwan pa. 10 anibersaryo ni Qingwen. Paano? Natatakot ka ba na ang 2 walang hiyang iyon ay babalik para maghiganti sa iyo? Bibigyan ko siya ng 100 tapang para maghiganti. Naglakas loob ba siya? Lalo na ang matandang walang hiyang iyon? 10 taon na simula nang mangolekta ako ng basura. Ang taong iyon ay matagal nang wala. Kung gayon, kailangan mong, noon, ninakaw ng iyong pangalawang ina ang matandang walang hiya na ipinanganak. Kung hindi mo, gumawa ng DNA test para kay Li Tianlong. Hindi ko man lang alam. Hindi sila ang aking mga inapo. Pwedeng pinalayas ko na sila sa pamilya Lee. 6 taon na ang nakaraan. Kung maglakas loob siyang pumasok sa pamilya Lee ngayon, pinalayas ko pa rin siya. Tianyi. Lolo tatay, dapat mong ipaghiganti ako. Lolo. Uri ng Li Tianlong Ono. Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang bumalik. Tito, mag-ingat ka. Ono, may lakas ka pa ng loob na pumunta sa bahay ng Lee? Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba?
kung paano ka pinalayas 10 taon na ang nakalipas. Bakit mo gustong maranasan ito muli? Nakakaawa na noong nakaraan ay may inakang nagprotekta sa iyo. Sa pagkakataong ito, wala na ang nanay mo. Bakit parang galit ka? Siya nga pala, ang matandang bastardo na nangongolekta ng basura. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Lee Dae-jung, magbabayad ka para sa iyong mga kasalanan. Wild ka. Hindi mo pa ba alam hanggang ngayon? Paumanhin, Hindi sinabi sa iyo ng matandang bastardo. Ikaw at ang iyong ama ay walang kinalaman sa aming pamilya, Lee. Dahil wild kayo, naiintindihan mo ba? mabuti kung ganoon. Wala akong nararamdamang pagkakasala sa pamilya Lee. Xiaobao, kilos na. Huwag kang maglakas loob. Hindi kita papatayin ngayon dahil papatayin kita sa araw ng kamatayan ng aking ina. Mula ngayon, magsisimula ang countdown ng kamatayan. Anong gagawin dito? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na naglakas loob silang pumasok sa bahay mo? Ikaw ay katulad ng dati 10 taon na ang nakalipas. Hayaan mo silang tumawag muli. Ang mga talunan na ito, puro basura lang ito. Mahal, 2 lang ang ligaw na uri. Nag-aalala ka masyado. Sino ang ligaw? Mas alam mo kaysa sa akin. Puta, bastardo ako. Ang totoong magnanakaw ay ang aking ina, hindi ang ina ni Lee Deming. Hindi ang aking pangalawang ina. Iyon ang masamang ideya mo noon. Hayaan mo akong palayasin silang lahat sa pamilya Lee. Ayos na ba ngayon? Umuwi sila para maghiganti kung sakaling malaman ito ng matanda. Kailangan nating kumain at maglakad. Ninuno, pwede bang babaan ang boses mo? Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan ko lahat ito. Idea ko iyon. Pero pumunta ako sa ospital para bilhin ang doktor para palitan ang DNA test certificate. Hindi ka ba nag-ayos ng tao para gawin iyon? Bukod dito, ako ang gumagawa nito. Hindi ba para sa ating pamilya ang lahat? Kapag nalaman ng matanda na ikaw ang bastardo, isipin mo ang mga kahihinatnan para sa iyong sarili. Sige. Tumigil na kayo sa pagsasalita. Isipin na lang kung ano ang gagawin. Ano ang gagawin sa iyong enerhiya sa Dragon City? Hindi mo ba kaya ang mga mahihirap? Si Lee Deming ay madaling makitungo. Nag-aalala ako na si Lee Tianlong ay nawawala ng 10 taon. Sa pagkakataong ito, bumalik siya na parang ibang tao. Ano ang ginagawa niya sa 10 taon na ito? Ano ang ginagawa mo sa kanya sa nakaraang 10 taon? Ikaw ang kasalukuyang chairperson ng Lee Group sa Dragon City. Hindi mo ba kayang hawakan ang mahirap na ama at anak na ito? Ang black and white ng Dragon City. Sino ang hindi nangangahas na magbigay sa iyo ng respeto ngayon? Tama ka. Kumusta, Mayordomo Wang? Hindi ba maganda ang relasyon mo sa mga boss sa Dragon City? Ginoo, lahat sila ay may panghabang buhay na pagkakaibigan sa akin. Gusto mo bang kahit gaano kalaki ang gastusin mo? Hindi ko gusto na makita ni Lee Tianlong at ng kanyang anak ang araw. Balita ko, ang treasure master ng unang gang sa Asia ay dumating sa Dragon City. Kaya manahimik ka muna. Huwag mong gamitin ang baril na ito. Narinig ko na siya ang manugang ng unang leader ng gang sa Asia. Susunod na tagapagmana. Hindi sa hinaharap. Ngayon na, siya ang tagapagmana, hindi pa katagalan. Na ako na niya. Hindi ba siya na ang bagong pinuno? Kaya kailangan mong balaan ang mga kapatid sa baba. Siguraduhing manahimik lang. Huwag galitin ang ninuno na ito. Kung si Master Bao ay magkaroon ng kahit anong galos sa Dragon City, tayo mamamatay. Ano ang gagawin ko kay Bao Ye sa maliit kong lugar sa Dragon City? Narinig ko. Ang amo ni Bao Ye pumunta sa Longcheng para magnegosyo. Ama ng anak at ang amo. Diyos ko, may amo na mas mataas kay Bao Ye. Ang amo niya, ang galing nun? Kumusta si Mr. Wang tagal na hindi nagkita. Oljen, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Napakaraming taon ng pagkakaibigan. Kung may anuman, sabihin mo lang.
Xiao Chen, Jin Ye. Maghanap ng magagaling na manlalaro. Pumunta sa Chengnan Waste Station. Oo, ang target ay 2 ama at anak. Kung may ibang naroroon, sabay na't mula ngayon, bawal ka nang makita si Li Tianlong. Tatay, bakit? Kung hindi dahil sa tulong ni Tianlong sa atin ngayon, mababawi ba natin ang kumpanya ng pamilya Su? Ruolan, hindi mo ba naiintindihan? Kapag natuklasan ito ng pamilya Chin, walang kinalaman si Li Tianlong sa mga investment bank. Papatayin si Li Tianlong. Para hindi tayo madamay, dapat mong putulin ang ugnayan kay Li Tianlong ngayon na. Ayoko. Ruolan, makinig ka lang sa payo ni Tatay Tiak na hindi maganda ang magiging resulta kasama si Li Tianlong. Wala akong pakialam. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal kay Li Tianlong. Anak ko, walang magpapakasal sa isang anak na namumulot ng basahan. Tianlong, pasensya na. Hindi namin hahayaang mailibing ang pamilya Su kasama mo. Tatay, umuwi na sa wakas si Kuya Tianlong. Oo, sa pagkakataong ito, may aasahan tayo. Hahaha, alam ko na. Tiyak na hindi makatulog ang anak mo kapag umuwi siya. Halika't uminom tayo. Halika sa bahay ng iyong mga biyanan at maupo. Biyenan, dumating si Tianlong ngayon. Sa tingin mo ba dapat tayong mag-usap ang kasal ni na Tianlong at Ruolan ng pamilya mo? Oh, Kuya Li, pag-usapan natin ito mamaya. Tumatanda na sila. Sa tingin ko, oras na para magpakasal. Oh, Kuya Li, ganun ba? Ngayon ba, medyo hindi sila bagay. Oh, anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang pamilya Su natin at pamilya Li ninyo dati. Talagang bagay sila. Ngayon nakikita mo mismo, di ba? Kung hindi pinalayas ang mag-ama mo sa pamilya Li, siguradong maayos ang kasal na ito. Sayang, naiintindihan ko. Ngayon, kaming mag-ama ay parang asong ligaw. Hindi na ako makakaakyat sa pamilya Su ninyo. Mukhang nandito siya para kansilahin ang kasal. Hoy, hindi isipin niyan. Ayan, si Kuya Li ay talagang mabuti rin niyan para sa iyo. Ito ay 2 milyon. Ikaw, bilisan mo at kumbinsihin si Tianlong. Hayaan mo siyang dalhin ka sa malayo. Umalis sa lungsod ng Dragon. Gusto mong pumunta? Gusto mo bang pumunta? Ano ang ginagawa mo? May nagbabayad? Papatayin ka? Para saan? Mabilis na solusyon. Sinasabi sa iyo na gumawa ng mabilis na desisyon. Ah, kuya, huwag kang manakit. Patawarin mo ako. Kuya, tumigil ka na sa pakikipag-away. Kung lalaban ka pa, mamamatay ka, kuya. Tumigil ka na. Maawa ka naman, kuya. Pasensya na, matanda. Nagulat ka sa akin. Ah, ano ang sitwasyon? Okay lang ako. Salamat sa inyong pagod. Walang anuman po. Ito ang dapat naming gawin. Hoy, Kuya Li, sila ay mga kaibigan ni Tianlong. Oh, salamat sa inyong 2 kapatid sa inyong pagod. Ito ay maliit na bagay lamang. Eto, uminom kayo ng tsaa. Tumahimik ka at itago mo yung basag mong pera. Gabi na, matanda. Maaga ka nang magpahinga. Hoy, Kuya Li, gabi na. Mauna na ako. Isang hakbang lang. Sandali lang. Mr. Su, inamin ko. Ang anak ko ay hindi karapat-dapat sa panganay na babae ng Su ngayon. Pero nangongolekta lang ako ng basura. Hindi ako namamalimos. Pakibalik mo itong pera. Kuya Li, anong sinasabi mo? Ibibigay ko sa iyo itong pera. Wala itong ibang kahulugan. Alam kong pumunta ka ngayon para sirain ang kasal. Dahil lang sa may pakiramdam kang may kasalanan. Gusto ko lang bigyan ng konting kabayaran ng ating Tianlong. Ito ang sa aking Tianlong. Ang liham ng kasunduan noong taon kasama ang iyong Ruolan. Narito ang pirma ng matandang Su. Pirma ng matandang Li. Mr. Su, ang gusto kong sabihin sa iyo ay, hindi mo kailangang makonsensya. Ang kasunduang ito ay sinira ng pamilya ko. Hindi ang pamilya Su ang sumira nito. Ang anak ko ay walang swerte. Hindi siya dapat umakyat ng mataas. Bakit ang tigas at ang sama pa rin ng ugali mo? Ibibigay ko sa iyo itong 2 milyon. Maganda sana kung pumasok ka sa negosyo. Kailangan ko bang mangolekta ng basura? Nangongolekta ako ng basura. Pero may prinsipyo ako. Mas matigas ako kaysa sa isang mapanlait na
Tatay, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit mo nilipat ang bahay mo ng magdamag? Oo, sa tingin ko, dahil ibinalik sa atin ng pamilya Chin ang bahay na ito, dapat tayong lumipat at manirahan sa bahay na iyon, para sina Tianlong, at ang iba ay makatira. Hayaan silang manirahan. Kahit mag-alaga pa ako ng manok, itik at aso, hindi ako makikisama sa kanila. Tingnan mo ang sarili mo. Sinira ng mga tao ang kasal. Ayaw nakita. Bakit ang bait mo pa rin sa kanya? Diborsyo. Bakit naman? Para sa iyo, nagpa-special din ako sa mga tao nagpadala ng 2 milyong cash. Gusto kong bawiin ni Lee Deming ang buhay niya. Sa huli, ayaw pa ring bitawan ni Lee Deming. Ano pa bang sasabihin mo sa Tianlong na iyan, ang dragon sa mga tao? Hindi ka talaga bagay sa kanya. Hindi ako bagay sa kanya. Ano ba ang meron sila ngayon? Pero sinabi ni Lee Deming, kahit walang-wala sa bahay nila, pero at least, hindi tulad ng kumpanya nating Su. Malaki ang utang ko sa bangko. Ayaw niyang panoorin ang anak niya nang walang magawa. Tumalon sa apoy ng pamilya Su natin. Si Tianlong? Nandoon ba siya? Siyempre, Ano? sinabi niya na hindi kanya gaanong gusto. Babalik ba siya sa pagkakataong ito? Pangunahin ay upang hanapin ka para sirain ang kasal. Pag-usapan mo ang konsensya niya, matagal nang kinain ng aso. Tito Su, kaninong konsensya ang kinain? Kakansela lang ng tatay mo ang kasal. Bakit pumupunta ka pa sa aming pamilya, Su? Pumunta ako para makita si Roland. Pakiusap, tawagin mo akong Miss Su. Salamat. Hindi basta-basta pwedeng tawagin si Ruolan ng kahit sino. Si Roland ay hindi tulad ng sinabi ng tatay mo. Nasa ospital ako ngayong gabi. Hindi ko nakita ang tatay mo. Nagsinungaling siya dati. Nasa junkyard iyon. Si Tito Su ay nagsasalita ng may konsensya. Ikaw, magsalita ka ng may konsensya? Ang tatay mo ba ang nagmungkahi na kanselahin ang kasal? Magsabi ka ng hindi? Iyan talaga ang divorce ng tatay mo. Oo pero, Wala nang pero, dahil ang tatay mo ang nag-propose na kanselahin ang kasal. Ikaw at si Ruolan, dito na kayo maghiwalay. Dapat umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya Su. Tito Su, iniligtas ko ang iyong karangalan. Pinilit mo akong gawin ito sa harap ni Roland. Sabihin mo ang dahilan at epekto ng divorce. Ayokong makipag-usap ng walang kwenta sa iyo. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa pamilya Su. Li Tianlong, ayoko nang makita ka. Umalis ka na. Roland, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nasa ospital ako ngayong gabi. Tumawag lang ang tatay ko para malaman ang tungkol sa diborsyo. Kaya pumunta ako sa bahay ninyo. Nasa ospital ka ba talaga? Ruolan, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya ng harapan. Bakit siya pumunta sa ospital ng walang dahilan? Roland, totoo na inaalagaan ko ang nanay mo sa ospital. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang nanay mo. Ang nanay ko ay tinulak pababa ng hagdan ni Master Chin at naging vegetative state. Siya ay nasa coma ng ilang buwan. Sinabi mo sa akin na tanungin ang nanay ko. Wala ka bang mas magandang dahilan? Sabi ng doktor, hindi na siya magigising pa. Sinabihan mo si Ruolan na tawagan siya? Iniligtas ko siya. Ano, pagkatapos mawalan ng malay ang asawa ko, kumonsulta sa pinakasikat na brain specialist sa bansa. Lahat sila ay nagsabing wala ng pag-asa na magising. Sabi mo ginising mo siya? Tianlong, nagbago ka na. Puro ka nakasinungalingan ngayon. Nagpapanggap kang chairperson ng bangko at nagsisinungaling sa pamilya Chin. Ngayon, niloloko mo na rin ako. Roland, hindi kita niloko. Talagang iniligtas ko ang buhay ng nanay mo. Akala mo ba isa kang milagrosong doktor? Nanay, Tita, bakit ka nagmamadaling bumangon sa kama? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Gusto mo bang manatili ng ilang araw bago bumaba? Ang batang iyon dati ay tumatawag sa kanyang ina sa ospital. Bakit na yung tawag ay tita? nanay, gising ka na sa wakas. Asawa, akala ko hindi ka na magigising. Umalis ka. Muntik mo nang sirain ang aking mabuting manugang ngayong gabi. Kayo, maraming salamat, Tianlong. Si Tianlong talaga ang nagligtas sa'yo. Kagabi? Siya talaga ang kasama mo sa ospital buong oras. Hindi ba? Ang batang ito ay mukhang bata. Palaging nakakapuri. Anong nangyari sa diborsyo ni tatay? Ruolan, huwag kang magtanong. Nasaan ka ba dati sa ospital? Tinawag ni Lee Deming si Tianlong. Nakikinig ako. Ang ama ni Tianlong ay gustong makipag-date sa iyong ama. Pag-usapan ang iyong kasal kay Tianlong. Lumalabas, hindi pumayag ang iyong tatay. Pinadalhan kita ng 2 milyon, Tio Lee. Ang Tio Lee mo?
Isang taong sobrang nagtataglay ng mukha, binigay na lang ang liham ng kasunduan sa sobrang galit, ang unang bumitiw sa kasal. Tatay, totoo ba iyan? Ngayong alam mo na hindi kita lolokohin, ang kasal na ito, hindi ako pumapayag. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Maaari kang magpakasal sa sinumang mayamang binata ng tamang pamilya. Sila, makatutulong sa aming pamilya, sa larangan ng negosyo. Magpapakasal ka sa batang ito. Paano makakatulong ang ama at anak sa ating pamilya, ang aming negosyo? Ang tanging bagay na maaari nilang hawakan. Natatakot ako na ito ay ang pag-aaksaya ng pagkontrata. Tay, pwede bang huwag ka nang magsalita ng masama? Ang mabagsik ba ay mas malala? Pero hindi naman magaspang ang mga salita. Wala ka bang masabi na mabuti? Iniligtas niya ang buhay ko ngayon. Kung hindi, mananatili akong tulad ng isang halaman. Kailangan mong magkaroon ng mabuting konsensya. Swerte lang niya iyon. Malapit ka ng magising. At nabangga niya iyon. Ang kasal na ito, lubos akong tutol dito. Tay, nilinaw ko na sa iyo. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal kay Li Tianlong. Huwag kang maglakas loob. Hinahamon mo ba ako? Tianlong, umalis na tayo. Kung gagawa ka ng kahit kalahating hakbang sa pamilya Su ngayon, puputulin natin ang ugnayan naming mag-ama. Tay, dahil napakawalang puso mo? Ang masasabi ko lang, anak na walang utang na loob. Nanay at tatay, salamat sa inyong pagpapalaki sa akin. Ikaw. Ano bang ginagawa ninyong mag-ama? Pagbalik ko pa lang, maghihiwalay na ba talaga kayo? Nakita mo ba ang lahat? Siya ay magpapakasal sa isang ligaw na binhi na itinaboy ng pamilya Lee. Hello, Pangulong Tsang. Ang panulat na ipinagawa ko sa iyo na ibigay sa Su Group kanina. 500 milyong pautang. Wala, Roland, tara na. Siya ang humiling kay Presidente Zhang na ilabas ang loan. Paano nangyari iyon? Tianlong, kung sana lang mapigilan ng oras sa sandaling ito. Ang sarap nun, para tayo'y magkasama magpakailanman. Hindi mo ba gusto na huminto ang oras? Basta't wag mo lang problema na ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng basurahan. Pwede tayong magkasama, magpakailanman. Paano kung ayoko sa'yo? Ipaglalaban kita laban sa tatay ko. Pwede ko bang sabihin sa'yo? Isa na akong anak ng pamilya Su. Naging dukha siya. Susuportahan mo ako sa hinaharap. Walang problema. 3 beses kumain sa isang araw ay talagang busog. Tianlong. At alam mo ba, hinintay ko ang araw na ito sa loob ng 100 taon. Ako rin. Noong umalis ako ng Dragon City 10 taon na ang nakaraan, palagi kong iniisip, isang araw, makakabalik ako sa Dragon City para pakasalan ka. Ako rin. Sino? Dahil nandito ka na. Bakit ka nagtatago at nagpapakita dahil nandito ka? Bakit mo itinatago ang ulo mo at ipinapakita ang buntot? Talagang hindi nagpapahiya ang Little Hell sa reputasyon nito. Ikaw ang ika-5 Little Dragon Girl sa listahan ng mga mamamatay tao. Maaaring maalala ng Little Hell King. Swerte ng batang ito. Bakit mo ako pinatay? Nag-uusisa lang ako. Ang sikat na Little Yama. Bakit ka nagmamadaling bumalik sa Huaxia? Napag-alaman na dahil lang sa ganoong babae. Isang pangkaraniwang babae. Paano ka magiging karapat-dapat sa Little Hell King? Wala kang kinalaman. Tatanungin kita ulit. Bakit mo ako pinatay? Hindi sapat ang tiwala sa sarili ng Little Dragon Girl ko. Sa tingin ko, kaya kong patayin ang Little Hell King na number 1 sa Skylist. At saka, sa tabi mo, mayroon ding Soaring Leopard na pangatlo sa listahan ng mga mamamatay tao, personal na proteksyon. Little Dragon Girl, kahit wala ka rito ngayon para patayin ang boss ko, kung hindi mo linawin, hindi ka makakaalis ng ligtas. Narito ako para maghatid ng mensahe. Ang aking panganay na kapatid na babae ay may appointment sa iyo ng hating gabi, bukas ng gabi. Longcheng Tiansong Lake Hoxin Pavilion. Labanan hanggang kamatayan. Hindi. Sino ang panganay mong kapatid na babae? Basta't maglakas loob kang pumunta sa usapan, syempre malalaman mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Sino ang panganay mong kapatid na babae? 2 lalaking malalaki ang nang-aapi sa isang babae. Anong kakayahan? Kung may kakayahan ka, puntahan mo at apihin ang panganay kong kapatid. Nakababatang kapatid,
Ayaw ka naming pahirapan. Pero dahil nagdala ka ng mensahe ayon sa batas ng mga ilog at lawa, dapat mong sabihin sa akin kung sino ang humahamon sa akin. Siya si Sirius. Aalis na ako, amo. Hindi ba si Sirius ang nasa numero 1 sa listahan noong nakaraang araw? Akala ko lalaki si Sirius. Hindi ko inakalang isa palang matandang babae. May mali dito. Kaya bakit hindi? Ito ay nagpapakita na ang mga matatandang babae gusto kong makipag-agawan sa iyo para sa trono ng pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo. Hindi ganoon kadali. Ang aking pwesto bilang numero 1 sa listahan ngayon ay dahil hindi lumalabas si Sirius sa loob ng 5 taon. Napunta lang sa akin. Ang misyon ng pagpatay na natapos ni Sirius 5 taon na ang nakalipas. Kabuuang bilang at antas ng kahirapan. Halos doble sa akin. Kung hindi siya tumigil sa pagkuha ng trabaho sa loob ng 5 taon, natatakot akong hindi ko maabot ang tuktok ng makalangit na listahan. Amo, ang ibig mong sabihin, wala siyang pakialam sa pagiging numero 1 sa mundo. Tama. Amo, maging tapat ka sa akin. Kapag nakilala mo siya, Kung wala ng iba, may 10% pa ring tsansa na manalo. kung sasabihin mong patay na, tapos na. Amo, bakit hindi mo na lang isama ang tatay mo at ang hipag mo at tumakas? Hindi ko kayang mawala ang taong iyon. Oo, magsalita ka na. Yaman natin. Natakot sa Sirius na ito, tumakbo siya. Kung ganoon, hindi ka na talaga dapat makihalubilo sa mga kasamahan mo sa hinaharap. Hoy, tayong mga lalaki ay pwedeng mabalian ng ulo at dumugo. Hindi pwedeng mawala ang mukha. Akala mo ba natatakot ako sa tao? Amo, ano ang gagawin mo ngayon? Pumunta sa probinsya. Anong gagawin mo sa probinsya? Hindi ba dapat bumalik ako sa bahay ng lola ko pagkatapos ng maraming taon? Amo talaga ang amo. Kahit tumakas, napakaayos ng dahilan. Mag-ingat sa daan. Umuwi ka ng maaga pagkatapos ng klase. Opo, tatay. Sige, mauna ka na. Kumusta? Butler Wang Sili Deming, ang matandang iyon at ang batang babae na inampun. Paano nangyari yon? Yung mga nasa ilalim ko. Nakita ko mismo ang inaanak ni Lee Deming na pumasok sa eskwela. Bilisan mo at humanap ng iba para gawin ito para sa akin. Kung hindi ito nagawa ng maayos, hindi ako mag-e-enjoy. Wala kang magandang buhay. Huwag kang mag-alala, Mr. Wang. Sa pagkakataong ito, hindi. Pumunta ako para makita ka. Isa pang pagkakamali, kailangan kong humanap ng magpupugot ng ulo mo. Anong pinapanggap mo sa harap ko? Uy, ano ang utos ng tagapamahala? Inayos ko para sa iyo kagabi. Kumusta na ang inayos mo? Napagalitan ako dahil ba hindi naging maayos? Lahat sila apat ay ang mga nangungunang mamamatay tao sa probinsya. Pumaligtad ba siya sa kanal? Wala sa apat ang nakaligtas. Jinye, kung ganito ang sitwasyon, malamang makakasalamuha tayo ng matigas na kalaban. Matigas na kalaban sa Dragon City. Mas matigas ba siya sa akin sa lansangan? Kaya ba niyang talunin ang pamilya Lee sa mundo ng politika at negosyo? Ilang tao ang kinontak kagabi? Alamin kung ano ang nangyayari. Siya, Jinye. Okay. Jinye. Yung apat na tao ay pinatay lahat. Hindi iyan tama. Mayroon bang master sa paligid niya? Xiao Chen Jinye. Kaya sa pagkakataong ito, ikaw na lang ang gagawa nito. Huwag kang mag-alala, Jinye. Magaling kayong dalawa sa kung fu. Turuan niyo rin kami ng ilang galaw ni Tianlong. Siya. Tito, mas magaling ang sining pandigma ng boss namin kaysa sa amin. Mas malakas si Tianlong kaysa sa iyo. Oo, imposible yan, imposible. May heavenly ranking sa ibang bansa. Ako'y ikasiyam. Ang starling ko ay ikawalo. Si Baoye ay pangatlo. Amo, wala pang kalaban. Ibig mong sabihin siya ang numero 1? Oo, ako noon. Gino, Tito, nandito si Xiao Bao. hindi pa ba nag-aalmusal? Hindi pa ako kumain. Mag-aabot ako sa iyo ng isang mangkok ng pansit. Hoy, sige. Salamat dito ha.
Anong nangyari sa tambakan na ito kagabi? 4 na mamamatay tao ang sumugod kagabi at sinubukang saktan ang matanda. Inayos namin ni Xiaoju. Sigurado bang mamamatay tao sila? Siguraduhing lahat sila ay trainer, recruit na nakamamatay. Malamang pagkatapos kong sumama sa amo para gumawa ng gulo sa pamilya Lee kagabi, ipinadala ng pamilya Lee. Bantayan mo ang matanda. Kung may pagkukulang ang matanda kahit konti, kulang ng isang buhok. Magpakamatay ka na lang. Nando, May problema ba sa amo na ito? 3 silang trainer, kaya pala nahulog ang mga tao ko sa kamay mo kagabi. Matagal na akong pumupunta sa Dragon City. Sa liblib na lugar na ito, wala pa akong nakitang disenteng eksperto. Pahihirapan at papatayin kita sa ilang minuto. Buwisit, naghahanap ako ng tao. Nakilala mo ba ang 4 kong kaibigan? Oo. Kung makakita ka ng kamatayan, papatayin mo ito. Hindi sila karapat-dapat na patayin ko. Oy, ang laki ng sinasabi mo. Alam mo bang ang Dragon City na ito ay teritoryo ko? Kung gusto mong kumain dito, kailangan mo munang humingi ng pahintulot sa akin. Sa iyong pahintulot? Oo, 6 na taon pa lang ang nakalipas. Ang pinakamataas na ranggo sa industriya ay ika, 19 sa bansa. Ika, 19 sa buong bansa. Hoy, dahil nandito na kayo, sundin ang alituntunin ng mundo hanggat may sino man sa inyo na matalo ako. Aalis ako agad sa Dragon City. Lahat ng negosyo sa lugar na ito ng Dragon City ay ibibigay sa inyo, isa-isa. Sino ang mauuna? Ipaubaya ko sa iyo ang paglutas. Pupunta ako sa tiyo ko. Dahil ikaw ang unang tumayo. Medyo mabilis yan. Linisin. Si Bao Ye yan. Alam mo ba kung nasaan tayo sa pila? Ito ang numero ko. Numero 8 siya. Numero 9 ko. Nasa listahan ka rin. Alam mo ba kung sino yung kanina? Siya ang pangatlo naming kapatid. Pangatlo, ano? Nasa top 10 ka sa bansa? Sabi ng pambansang Lao Tzu na puta, ang world... Kumalma ka. Ikaw, nasa talaan kayo ng langit sa mundo, ang nangungunang 10 eksperto. Tara na. Hindi imposibleng malinlang tayo. Ginamit ko ang aking koneksyon para malaman. Tagapangulo ng Tianlong International Investment Bank, si Lee Tianlong nga. Siya ang tagapangulo ng Relay 5 taon ang nakalipas. Kung mayroong Tianlong International larawan ng tagapangulo ng Investment Bank. Ayos na yon. Saan kukuha? Oh lolo, may paraan ako. Kumusta Xiao Mei? Nagtatrabaho ka ba ngayon? Tara na, Ginoong Chin. Anong problema? Bakit hindi ka nagparamdam ng matagal? Akala ko nakalimutan mo na ako. Paano mo naman nasabi? Hindi ba lagi kitang iniisip? Tama, Xiao Mei. Pwede mo ba akong tulungang alamin ang tungkol sa isang tao? Pinadala ko na sa iyo ang larawan sa WeChat. Pakitingnan mo nga. Ang taong ito ba ang tagapangulo? Mr. Chin, nakita ko ang litratong ipinadala mo. Paano naging chairman natin ang taong ito? Ano? Sigurado ka ba? Oo naman, sigurado. Ang chairman natin ay mas gwapo pa sa kanya. At saka, paano ko hindi makikilala ang chairman natin? Siya ang idolo ng maraming babaeng empleyado sa ating kumpanya. Siya gets ko. Ano? Hindi naman ako pumayag. Sa isang buwan lang ako magre-replace sa'yo at most. Bibigyan mo ba ako ng mahabang bakasyon? Liu Zi, binabantayan ako ni Sirius. Kailangan kong umiwas sa pansin. Pakiusap, tulungan mo akong tumagal pa ng konti. Panganay na Ginoo. Ang aking doble ay naging chairman mo sa loob ng 5 taon. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo kaya, kailangan mo. Bukod pa rito, ang 4 na pangunahing pamilya ng Longcheng. Sunod-sunod na sila malapit na. Magpadala ng tao para imbestigahan ang aking pagkakakilanlan. Ikaw na ang bahala. Kung ipapakita mo ang iyong sarili, papatayin kita. Mga mano. 4 na pamilya ng Longcheng. Inimbestigahan ang panganay na Ginoo? Akala ba nila ay matagal na silang nabuhay? Ano ba? Chairman, Mga kumpanya sa ilalim ng 4 na pangunahing pamilya ng Longcheng. I-check mo lahat para sa akin. Kung may investment ka, bawiin mo na agad. Kung may utang ka, bilisan mong singilin. Hindi natin pwede... Hoy,
Hindi ko talaga alam kung ano ang naisip ng matanda sa simula pa lang. Kailangan mong ibigay sa akin ang kumpanya. Tawagan mo ako para pumatay. Hinihiling sa akin na pamahalaan ang ganoon kalaking konsorsyo. Hindi ba yun mahirap? Tianlong, nandito ang iyong tiya. Nakikipagtalo ako sa aking tiyuhin. Ano? Jiaping, sa madaling salita, hinding-hindi tatanggapin ng aming pamilya ang ganitong mabangis na species. Kung babalik siya pagkaraan ng ilang sandali, sabihin mo sa kanya na lumabas. Kung maglakas loob siyang pumasok sa bahay na ito, babaliin ko ang kanyang binti. Ate, pamangkin naman siya. Bukod dito, pumunta lang siya para manatili sa amin ng 2 o 3 araw. Hindi naman sinabi na maninirahan ako ng 1 taon at kalahati. Mahal na dayuhan, sinabi ko na sa aking ate. Upang maging isang babae, dapat mong sundin ang mga batas ng kababaihan. Sa wakas ay nag-asawa siya sa pamilya Lee. Kailangan mong maging maayos ang ugali. Anong nangyari? Ate, pakiusap, magsalita ng kaunti. Magsasalita ako ng kaunti. Kung hindi nagpakahirap ang babaeng ito noon, at nanganak ng ganitong mabangis na uri, hindi ko siya tinutukoy. Pinilit hanggang mamatay siya ng pamilya Lee 10 taon na ang nakalipas, karapat-dapat siya. Sabihin mo kung ano ang mali, paanong naglakas loob kang gawin iyon sa akin. Ikaw ay isang bastardo na pinalayas sa pamilyang Lee. Paanong naglakas loob kang pumunta sa bahay ng Jia para pumatay? Mukhang naiinip ka. Tianlong, huwag kang magpadalos-dalos. Sila lahat ay mga nakatatanda sa panig ng iyong ina. Kung may sasabihin ka, huwag mong gawin, narinig mo ba? Ininsulto niya ako at kaya kong tiisin. Hindi ko kayang tiisin na iniinsulto niya ang nanay ko. Kahit ano, hindi mo ito magagawa. Hindi ka welcome sa bahay namin, bastardo. Umalis ka dito, huwag mong asahan na tatanggapin ka namin. Dahan-dahan lang. Talagang walang modo. Pakiusap. Magpakita ka naman ng respeto. Ano bang masama kung tawagin siyang bastardo? Bastardo siya. Sino ka ba? Kasama mo ang bastardo na ito. Paano ka magiging mas mataas ang kalidad? Anak sa labas ay anak sa labas. Walang kalidad. Hindi ka man lang marunong tumawag ng tita. Oy, hindi ba tinuruan ka ng nanay mo na rumespeto sa nakatatanda? Muntik ko nang makalimutan ang nanay mo, ang babaeng walang hiya. Ang magnanakaw na yon ay namatay ng Hindi mo ako pinayagang gawin yan kanina. Bakit ikaw muna ang gumawa? Pasensya na. Hindi dapat kita pinigilan kanina. Talagang masama ang taya. Kahit ako, hindi ko mapigilan. Saan ka galing, babaeng walang hiya? Paano mo nagawang saktan ako? Ang tita mo ay nagsabi lang ng ilang salita sa iyo. Bakit ginagawa mo pa rin? Mayroon kang isang ligaw na anak sa kaliwa at isang ligaw na anak sa kanan. Sawayin mo na lang ako. Pero hindi ko hahayaang pag-usapan mo ang aking ina. Kahit na ako ay bastardo. May dugo rin ito sa iyo. Kailangan ba akong insultuhin ng ganyan? Huwag mo kaming sisihin, Tianlong. Matapos kang itapon mula sa pamilya Lee. Ginamit ng pamilya Lee ang relasyon. Inalis ang lahat ng aming kumpanya sa negosyo. Ang tita mo ay galit sa iyo. Noong panahong iyon, ang iyong kumpanya ay dahil sa aming ina at anak na apektuhan. Magkano ang kabuuang nawala sa iyo? Babayaran kita ng may interes. Magbayad ka. Lahat kayo ay bagsak at sasama sa iyong lola. Ano ang babayaran mo? Noong taong iyon, ang aming kumpanya ay nag-invest ng mahigit 500,000 yuan. Malapit na itong kumita. Nasira ito dahil sa isang salita mula sa iyong pamilya Lee. Kung may pera ka na ngayon para bayaran ako, bayaran mo na lang ako ng 580,000. Hindi ba 580,000 iyon? Gusto kong makita ang 580,000. Sino ang minamaliit mo? Hindi niya kayang bayaran. Sinabi mo sa akin kagabi na wala kang pera. Hayaan mo akong suportahan ka. Talagang umaasa ako sa iyo para suportahan mo ako. Magugutom ako. Bukod doon, ito ang unang beses na tumakas ako kasama ng ibang tao. Walang gaanong karanasan. Kailangan kong mag-iwan ng paraan para sa sarili ko. Kung mayaman ka, magugustuhan mo pa rin siya. Nanay, tito, anong ginagawa ninyo rito? Ang galing ng pagkakataon ngayon. Pumunta ka rin para makita si Lola. Sisi, dumating ka sa tamang oras. Imhav, ang anak ko ay Dragon City. Sekretary ng chairperson ng SUS Group. Ikaw, maliit na puta. Naglakas loob kang manakit sa akin. Pinayagan ko ang anak ko na magkaroon ng basta-bastang sex. Pwede kang hindi manatili sa Dragon City. Bakit ikaw palagi si Susu? Secretary Yang. Sisi, kilala mo siya, nanay, siya ang ating CEO Su. Ang chairperson ng Su. Ito ang boss mong 3 taon ng kasama. Siyempre, dati itong holiday. Ang mga mamahaling regalo na nakuha ko ay galing kay Mr. Su. Mr. Su, maraming salamat sa nakaraang 3 taon.
Itinuturing ka ng buong pamilya namin bilang aming dakilang tagapagbigay. Ha? Mr. Su, alam mo naman, yung mga regalo na binigay mo sa akin, lahat yon ay mahalaga. Pero sige na nga. Kumusta, Ginoong Su? Ikaw ang nanay ko. Sa totoo lang, gusto kanyang ilibre ko ng hapunan, pero alam naming busy ka. Hindi ako nangahas na yayain ka. Kumusta ka, Mr. Su? Nanay, anong nangyari sa mukha mo? Sino ang gumawa? Tara, dalhin mo ako sa kanya. Tumigil ka na. Wala kang sabihin, wala. Tingnan mo ang mukha mo. Pinalo ng ganyan. Kailangan kitang ipaglaban ngayon. Ako, Mama, paano mo nagawang masaktan si Presidente Su? Si Mr. Su ay isang napakabait na tao. Paano siya nagsimula sa iyo? Aha, ngayon ay isang malaking baha na sumalanta sa Wang Temple. Mga maling pagkakaintindihan lahat. Halika Sisi, pakiusap anyayahan si Mr. Su na umupo. Ah, Mr. Su, mangyaring umupo. Umupo. Maupo tayo at dahan-dahang mag-usap. hindi ako mangahas umupo. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na lang. Upang baliin ang binti ng aking fiancé. Hindi kami mangahas umupo rito. Tama ba, Tianlong? Kuya Tianlong, ikaw ba talaga? Sa wakas nakabalik ka na. Nanaginip ka ba? Ikaw na patay na babae, anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig na sinabi niya na ito ang kanyang fiancé? Yumakap ka sa kanya sa harap niya ng ganito. Gusto mo pa ba ng trabaho mo? Pasensya na, Mr. Su. Ako ay sobrang excited doon. Hindi ito sinasadya kanina. Siya nga pala, Mr. Su, ilang beses mo nang nabanggit na naghahanap ka ng isang tao ng mahigit 10 taon. Ito ay ang aking pinsan na si Tianlong. Sinabi mo sa akin ng maraming beses, ang iyong unang pag-ibig ay nawawala ng 10 taon, siya rin iyon. Ibig mong sabihin na ang iyong unang kasintahan ay ang Sa totoo lang, hindi siya ang tunay kong ina. Ang tunay kong ina ay namatay sa panganganak noong ipinanganak ako, kaya si Kuya Tianlong ay walang dugong ugnayan sa akin. Kung ganoon, sa pagkakaintindi ko, gusto mo akong makipagtalo? Ay, anong gulo ba ang ginagawa mo dito? Ah, Ginoong Su. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Wala. Long, bumalik ka madalas para makita si Lola kapag may oras ka sa hinaharap. Kinikilala pa rin kita bilang aking pamangkin. pasensya na. Kinikilala mo ba ang aming Tianlong? Huwag mong aminin. Tara, saan tayo pupunta? Hintayin nating umalis sila. Bumalik tayo sa bahay ng lola ko. Gusto mong makita ang lola mo? O ang pinsan mong si Sisi? Si Sisi ay babae. Bakit ka nagseselos sa kanya? Siyempre nagseselos ako. Hindi mo ba alam na siya ang sekretarya ko sa loob ng 3 taon? Tuwing pumupunta ka sa akin? Ang pinakamadalas mong banggitin, bukod sa trabaho, ang kanyang unang pag-ibig na nawawala ng 10 taon. Sabihin mo sa sarili mo kung ano ang nangyayari. Mag-ingat. Kumusta, Lord Bao? Si Ginoong Lee ay ayos lang. Ruolan, ayos ka lang ba? Naalala mo ba ang numero ng plaka? Naalala. I-check mo agad para sa akin. Bakit ang lawak ng kalsada? May gustong mamatay tayo sa aksidente sa sasakyan. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. Sino ang papatay sa atin? Hindi tayo. Ako. Ah, gets ko. Siguro ang pamilya Chin niloko mo ang pamilya Chin at sinabi, ikaw ang chairperson ng Tianlong International Investment Bank. Siguro natuklasan na ang mga bagay. Tapos na, ano ang gagawin ko? Tianlong, umalis na tayo sa Dragon City. Hindi ko sila ginagalaw ngayon. Dahil kailangan kong maghintay hanggang matapos ang araw ng pag-alaala ng aking ina bago maghiganti. Pero kung ito talaga ay ginawa ng pamilya Chin. Kung gayon, ang pamilya Chin ay matatapos na sa lalong madaling panahon. Kailan ito? May puso ka pa para magyabang dito. Uy, boss. Ang impormasyon tungkol sa sasakyan na tumama sa iyo ay Ano sa tingin mo? Hindi naman ganoon katanga ang pamilya Chin, di ba? Gusto kang patayin gamit ang sarili mong kumpanya? Kaya sa tingin ko hindi pamilya Chin. Pero may nagplano para ibintang sa kanila. Ruolan, pwede mo ba akong bilhan ng isang bote ng tubig? Kaninong numero ng telepono? Misteryoso. Hindi ba pamilya Chin? At ito ay si Chin Feng. Sigurado ka? Ang matandang lalaki ng pamilya Chin at si Chin Zheng, parehong hindi ganoon katanga ang magkapatid na Chin Ao. Pero sa IQ ni Chin Feng, napakaposible. Pero hindi ba't kahapon namin ibinunyag ang iyong pagkatao sa pamilya King? Hindi ganoon kadaling maniwala ang pamilya Chin. Tiyak na magpapadala sila ng tao para mag-verify.
Kapag nalaman nilang si Liu Zi ang chairman ng Tianlong Group, ano sa tingin mo ang gagawin nila? Akala nila nagsisinungaling tayo sa kanila. Kaya kahit patayin nila ang isang walang kapangyarihang bastardo ng pamilya Li, sa paningin ni Qin Feng, kahit malaman niyang siya ang nag-utos sa Dragon City gamit ang kapangyarihan ng pamilya Qin, dapat madali lang ayusin. Sir, alamin natin kung ano ang gagawin kay Qin Feng. Tagapamahala Wu. Mapagkakatiwalaan ba ang taong inayos mo? Huwag kang mag-alala, siguradong maaasahan. Pinabili ko siyang humanap ng pagkakataong patayin ang 2 ibon sa isang bato. Sabay na patayin ang aso at ang tao. Magaling surulan. Ikaw ang may gawa nito. Sino ka? Ikaw na maliit na bastos. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ito sa tabi ko? Anong sinabi mo? Sino siya? Wala akong alam tungkol sa kapatid niya. Tigilan mo ako. Bumalik ka at sabihin mo sa pamilya Qin. Ang pamilya Qin ay maglalakas loob na magkaroon ng susunod, mga manok at aso. Ano? Anong problema mo? Anong mali? Hipag. Tapos na. Tapos na. Anong tapos? Pwede bang linawin mo? Gusto mo ba akong patayin sa pagmamadali? Tingnan mo yung pangako mo. Gaano kalaki iyon? Tinakot ba kita ng ganyan? Hindi ikaw ang pinag-uusapan ko. Tungkol dito, kailangan mong matuto sa iyong kuya. Hipag. Patay na ba ang anak mo? Anong problema mo? Tingnan niyo kayo. Nag-aaway sa maliliit na bagay. Tatay. Patay na ang nag-iisa mong apo. Ano? Tatay. Hindi sigurado kung sino ang gumawa. Pero tiyak na dahil ito sa pagpapadala ni Fenger ng isang tao para patayin si Li Tianlong. Siya. Ang pamilya naming Qin ay bangkarote. Kailangan din nating malaman ang tao sa likod ni Li Tianlong. Tatay. May bagay na ako at ang aking kapatid ay natatakot sabihin sa iyo. Ano iyon? Ang pangalawang asawa ni Li Dezhong, si He Shuero. Ito ay talagang isang pinsan mula sa pamilya ng aming tiyuhin. Noong una, naisip namin ng aking kapatid ng paraan. Ayusin na magkita sila ni Li Dezhong nang hindi sinasadya at hayaan siyang manguna sa pag-akit kay Li Dezhong. Sa katunayan, si Li Dezhong ay ang anak sa labas ng pamilya Li. Si Li Tianlong ay apo ni Li Zongyuan. Haha. Medyo naiintindihan ko. Basta't mapalayas si Li Tianlong at ang kanyang anak sa pamilya Li. Si He Shuero ay maaaring tumulong kay Li Dezhong. Eksklusibong pag-aari ng ari-arian ng pamilya Li. Maaari rin niyang payagan si Qin Feng, ang pamangkin ng pamilya Li, na makuha si Su Ruolan. Ang iyong plano ay perpekto. Tatay, pinalabis mo ako. Lahat iyan ay dahil sa iyong pagtuturo simula noong bata ka. Kailan kita tinuruan na maging walang utang na loob sa anumang paraan? Anong kawalan? Nagdulot kayo ng malaking problema para... Gusto mo bang mabuhay? Umalis ka. Wala kaming hayop na katulad mo sa pamilyang Qin. Ang aking pamana. Kayo dalawang magkapatid. Wala kayong punto. Hey, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wow, patawarin mo ang tatay ko. Ang aming pamilyang Qin ay walang mga inapo na katulad mo. Paano mo nagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay? Tay, hindi na ako maglalakas loob sa susunod. Pinalaya mo ang tatay ko. Tay, sa susunod. Alam mo ba? Pinapunta mo si Li Zongyuan upang ipadala ang sarili niyang anak. Mahal kong apo, pinalayas. Ngunit pinanatili niya si Li Dezhong, ang halimaw na lahi. Ginawa mo siyang parang magnanakaw. Sumpayin ka. Si Fenger ay pinatay. Ako ang reyna ng pamilyang Qin. Ito ay karma, alam mo ba? Matanda, pinilit mo akong gawin ito. Anong mali sa akin at sa aking kuya na ipaaway ang pamilya Li at pamilya Su? Hindi ba tayo lahat ay nagpapalago ng pamilya Qin ko? Manang hindi ito maganda. Namatay si tatay dahil sa hangin, nagka-trans, nahulog sa hagdan at namatay. Paano nangyari ito? Paano ito? Ano ang gagawin natin? Tatawag ako kay Lao Qin. Hello, Lao Qin.
Laukin, bumalik ka agad. May malaking nangyari sa bahay. Ang guro ay dadaan. Sinabi ko na ang munting yama ay hindi nangahas pumunta. Anong munting impyerno? Isang duwag. Tiyak na darating siya. Guro, kung talagang darating si Li Tianlong, ilang galaw ang gagamitin mo para talunin siya? Tare, igalaw lang. 3 galaw lang. Ang laki. Serious. Lagi kong akala na isa kang malaking tao, so matandang babae ka pala. Sino ang pinag-uusapan mo? Hindi matanda ang amo ko. Siya ang amo mo. Ang isang alipin ay pwedeng pumang-apat sa listahan ng mamamatay tao. Mukhang may kakaiba ka talaga. Magsimula na tayo. Kailangan ko ng matulog ulit. Dahil nandito ka, sa tingin mo makakabalik ka. Talagang hindi ka makakabalik. Pero ang gusto mong matulog, tiyak na matutugunan ng amo ko ang iyong pagnanais. Kapag namatay ka, hindi ka na magigising. Lalaban ka pa ba o hindi? Bago ang laban, kailangan mong sumagot sa isang tanong ko. Hindi ka talaga dumating para sa ranking ng number 1 killer sa mundo? Pero bakit ko sasagutin ka? Kung makukontento ako sa sagot mo, masasabi ko sa iyo kung sino ang iyong mga tunay na magulang. Sa totoo lang, ang tatay mong si Li Deming, siya ang tunay na anak ni Li Zhongyuan. At ang totoong anak sa labas ay ang tiyuhin mong si Li Dejong. Paano mo iyon alam? Ikaw naman ang sasagot sa tanong ko. Ano ang gusto mong itanong? Nasaan ang master mo? Master ko na naman pala. Pasensya na. Napakaraming tao ang lumapit sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Mukhang hindi ka sasagot kung tatanungin kita ng maayos. Hindi pa huli hanggat hindi ko inilalagay ang espada ko sa leeg mo. Unang galaw. Ikalawang galaw. Matanda. Isang galaw na lang ang natitira sa iyo. Nakita mo ba ang maliit na impyerno? Sabi ng master ko, 3 galaw para talunin ka. Pagkatapos, 3 trick ang mananalo sa iyo. Imposible yan. Ang bilis ng espada. Bitawan mo ang master ko. Tigil, may-ari. Hindi ka katapat niya. Itinago niya ang kanyang lakas. Tama, magandang punto. Maliban sa master ko, walang nakakaalam ng tunay kong lakas. Ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. Sinabi mo dati na si Li Dejong ay isang mabangis na lahi. Ang tatay ko ay tunay na anak ni Li Zhongyuan. Totoo ang sinabi mo. Si Li Deming ay hindi mo tunay na ama. Magpatuloy kang mag-edit. May pulang birthmark ka ba sa kaliwang puwet mo? Paano mo nalaman? Mag-ingat. Mag-ingat. Gusto mong tumakbo pabalik. Hindi ka katapat niya. Paano mo nagawang maging bastos sa aking amo? May laso ng mga kutsilyo. Gusto mo bang mamatay ang amo mo? Ginoong Long, kumusta ang aking amo? Ang apelyido ko ay Li. Ginoong Li, ayos na ba ang sugat ng aking amo? Buti na lang siya ay mapalad. Buti na lang nakilala ako. Kung hindi, patay na siya. Ipakain mo ito sa kanya paggising niya. Hampipe, kung malaman ng amo ko na sinamantala niya siya, ano kaya ang gagawin niya? Talagang iniligtas niya ang buhay ko kagabi. Siya ba mismo ang sumipsip ng lason para sa iyo? Ano? Amo, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Siyempre, patayin siya. Pero iniligtas lang niya ang buhay mo. Ano ngayon? Sabi ng amo. Kung may humawak sa katawan ko, 2 pagpipilian lang ang mayroon siya. O pakasalan niya ako, o papat... Pumunta po ba kayo talaga sa appointment kahapon? Buisit, pumunta ka talaga. Bumalik kang buhay. Buisit. Inaasahan mong mamatay ako? Hoy, kumusta po kayo? Kamusta ang laban kahapon? Naghati kami ng 50-50. Kalokohan. Hindi ba 10% lang noong isang araw? Ngayon, pantay na hati. Namatay po si Matandang Chin kahapon.
Paano siya namatay? Nahulog hanggang mamatay. Pero sa tingin ko, hindi madali. Papuntahin ang isang tao para suriin si Lee Dejong ng maigi. Papuntahin ang isang tao sa bahay ni Lee ngayong gabi. Pinaghihinalaan mo si Lee Dejong na gumawa noon. May iba akong gustong malaman. Sa totoo lang, ang tatay mong si Lee Deming ay tunay na anak ni Lee Zong Yuan, at ang totoong bastardo ay ang tiyuhin mong si Lee Dezong. Siguraduhing makuha ang dugo ni na Lee Dejong at Lee Jong-yuan. Tianlong, may kaibigan kang naghahanap sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Mr. Lee, sabi ng panganay kong kapatid na babae. Hinawakan mo ang katawan niya kagabi. Gusto mo bang pakasalan siya o papatayin ka niya? Hinawakan mo ang katawan ng kapatid niya kagabi. Miss Su, hindi lang niya hinubad ang damit ng panganay kong kapatid na babae. At hinalikan ang panganay kong kapatid na babae. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Ginoo, ang galing. Hoy, sikat yung matandang babae na yan 30 taon na ang nakalipas, di ba? Kalkulahin natin, mahigit 50 na. Ginoo, bumaba ka dito. Kung para dito ka lang, pwede ka nang umalis. Huwag mo akong sisihin kung bastos ako sa'yo. Tianlong, ano ang ginawa mo sa iba kagabi? Binibini Su, alagaan mo ng mabuti ang boyfriend mo. Sinamantala niya ang sitwasyon kagabi. Hindi lang ako ang naghubad ng damit ng panganay kong kapatid na babae at hinalikan ang panganay kong kapatid na babae. Itong basurang ito, gusto mo talaga? Sa tingin mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Maraming pila ng mga taong gusto ang fiancé ko. Ni hindi man lang siya tumingin. Magugustuhan ka niya. Anong panganay na kapatid? Tigilan mo ang pagiging makasarili dito. Umalis ka. Ang sama mo. Ano bang nangyayari? Wala namang gaanong nangyari. Ang panganay na kapatid niya ay may gusto sa akin at tinanggihan ko siya. Ngayon, oras na para maghasik muli ng gulo. Well, sa susunod na makita ko siya, papatayin ko siya. Sige. Biro lang. Aray, hipag. Grabe gutom na ako, gabi na. Kain tayo. Sige, lulutuan ko kayo ng 2 putahe. Dito ka muna sa tabi ng kapatid ko. Order ako ng pagkain. Tara, bro. Tianlong, nakatanggap lang ako ng mensahe. Ang matanda ng pamilya Chin at si Chin Feng ay patay na. Ang matanda ng pamilya Chin ay namatay sa pagkakalaglag. Si Chin Feng ay pinatay. Narinig ko rin iyan. Ang kanyang kamatayan, hindi iyon masamang balita para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Tiyak na wala sa mood ang pamilya Chin na mag-imbestiga ngayon. Ikaw ang peking chairperson. Hindi na natin kailangan mag-alala na maghihiganti sa iyo ang pamilya Chin. Hindi ba't may 2 kapatid pa ang pamilya Chin? Sina Chin Zheng at Chin Ao. Sina Chin Zheng at Chin Ao, 2 kapatid. Ang kanilang ugali, matagal nang kilala sa business at political circle ng Longcheng. Mr. Chin, ang malaking punong ito ay mamamatay. Ang pamilya Chin ay mawawasa. Sino ang nagsabing mawawa? Ang kapitan ay galing sa kanilang pulisya. Ngayon, pinaghihinalaan ko na may kinalaman ka sa pagpatay sa pamilya Chin. At ikaw, maliit na asong babae. Mali ba ang nahuli mo? Alisin mo yan sa akin. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang lahat. Kailan ba yan? Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. At ikaw pa tong gagong bayani na magliligtas sa dilag. Dalhin. Tio Chin, ano ang ginagawa mo? Ikaw tong maliit na asong babae na pumatay sa pamangkin ko. Tanungin mo ako kung ano ang gusto ko. Hindi ka pulis. Kung pulis kami, matagal na sana kitang dinala sa istasyon ng pulisya. Anong ginagawa mo sa ilang na ito? Medyo maliit ang hukay na ito. Kayong dalawa, sumiksik kayo, hahaha. Tito Chin, ang pagpatay kay Chin Feng ay walang kinalaman sa amin. Kahit na ang pagpatay sa aking pamangkin ay walang kinalaman sa iyo. Niloko ako ng batang ito para makuha ang SUS Group. May kinalaman ito sa iyo. Chin Ao, ang kumpanya ng iyong pamilya Chin ay umabot sa ngayon dahil lahat sa tulong ng pamilya Su para sa iyo. Ginaganti mo ng masama ang kabutihan ang kumpanyang idinisenyo upang dayain ang pamilya. Su, may kapal ka pa ng mukha na sabihin na dinaya ko ang kumpanya ng pamilya Su. Hahaha, mamamatay na kayo sa huli. Hindi ako takot sabihin sa inyo. Pinalayas kayo sa pamilya Lee. 10 taon na ang nakaraan. Pinatay ng pamilya Lee ang iyong ina. Lahat ito ay ginawa ko ng mag-isa. Matapos kayong palayasin sa pamilya Lee, dinisenyo namin ng aking kapatid
Pinilit ang iyong tatay na mag-DNA test ang kanyang test report. Nakahanap din kami ng mga tunay na kaibigan upang ibigay ang bag. Lumalabas na lahat ito ay magandang bagay na ginawa mo kasama si Chin Zheng. Matalino ang iyong matanda. Kumagat pabalik. Pinipilit si Lee Dejong na mag-DNA test. Sa sandaling lumabas ang ulat na ito? Talagang binigyan mo ako ng hindi inaasahang sorpresa. Lumalabas na si Lee Dejong ay ang bastos na binhi ng pamilya Lee ninyo at ang tatay mo ay hindi. Ano? Lumalabas na sina Tianlong at Tio Lee ay parehong tunay na anak ng lolo mo. Buwisit ka. Lumalabas na nasaktan mo ang pamilya Tianlong ng ganito. E ano? Lee Jongyuan, iyang matandang hangal pinalayas ang sariling anak at apo mula sa pamilya Lee. Ngunit iniwan ng isang bastos na lahi upang magmana ng 10-10 bilyong yaman ng pamilya. Totoo ang sinabi mo. Siyempre, may isa pa akong bagay na masasabi sa iyo. Alam mo ba kung sino si He Shuero, ang pangalawang asawa na pinakasalan ng iyong tiyo? Siya ay aking pinsan. Pinakiusapan ko siyang akitin ang iyong tiyo. Napakagaling, napakagaling. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang sorpresa ngayon. Galit ka ba sa sarili mo dahil huli mong nalaman? Hindi pa huli iwan ng buhay si Chin Ao. Bakit naman? Sino ka? Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Okay lang, nandito ako. Amo. Nagulat si Ruolan. Isusunod ko muna siya pa uwi. Iiwan ko na sa'yo dito. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Ikulong muna siya. Malaking pakinabang ko siya. Ang amo. Uminom ka ng tubig. Tianlong, ano ba talaga ang ginagawa mo? Saan mo tinawag ang mga taong yun dati? Paano sila nangahas pumatay ng tao? Ano ang ginagawa mo nitong 10 taon mula nang umalis ka sa pamilya Lee? Mahabang kwento yan. Noong una, gusto kong kumain. Nagtrabaho bilang mersenaryo sa ibang bansa. Nakipagdigma ng ilang taon. Siya ay isang mamamatay tao. Ano? Mamamatay tao ka? Marami ka nang napatay? Pinapatay ko ang mga dapat patayin. Ano ang ginagawa mo ngayon? Pumapatay ka pa ba? Parang ganun na nga. Tianlong, maari mo ba akong pangakuan na hindi mo na ito gagawin? Natakot ako. Hintayin nating makaligtas siya ngayong gabi. Hayaan mo siya. Nakalimutan mo agad? Sinabi ko ba sa'yo kaninang umaga? Binuli niya ang amo ko. At pumili siya ng dead end. Sino ba akala ko? Iniligtas kita kagabi. At ngayon ay gumaganti ako sa kabutihan ko. Ang isang code ay isang code. Iniligtas mo ang buhay ko. Maaari kitang iligtas muli. Nilapastangan mo ang katawan ko. Ibang bagay. Ano bang nangyayari? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Nilaban ko siya kagabi. Siya ay pinagplanuhan. May ibang tao ang nagtapon ng kutsilyo sa likod. Ang kutsilyo ay may lason. O tinulungan ko ba siyang sipsipin ang lason? Binigyan niya siya ng gamot. At iyon ang nagligtas sa buhay niya. Iniligtas ka niya. Gusto mo pa rin siyang patayin? Hindi ba ito paghihiganti sa kabutihan? Ano ang problema mo? Napakasama mo sa paggamit ng lason. Ang lason na nasa iyo. Ako lang ang may natatanging antidote sa mundo. Kung walang antidote sa loob ng isang oras, malapit na kayong maging isang pares ng desperadong mandarindak. Ano ang gusto mo? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para pumili. O pakasalan mo ako, o Kung ang isang matandang babae ay hindi makapag-asawa, hindi naman kailangang maging ganyan kasama. Sino ang pinag-uusapan mo, matandang babae? Bulagin mo ang iyong mga mata. Mukhang determinado kang patayin kita. Serious, ikaw ay isang senior sa aming larangan. Bago pa ako sumabak, sikat ka na sa mga ilog at lawa. Lagi kitang iginagalang. Kagabi ay nasaktan ko ang senior dahil kailangan kitang iligtas. Bukod pa riyan, mayroon akong kasunduan. At siya ay napakabait sa akin. Patawad, hindi ako pumayag sa iyong ibang kahilingan. Akala mo ba hindi kita papatayin ng ganito? Maniwala ka sa Phoenix na tulad ng mga senior. Tiyak na hindi tulad ng isang taong sakim sa buhay at takot sa kamatayan. Walang awang tao. Salamat po. Huwag mag-alala, pasalamatan mo ako. Iniligtas mo ang buhay ko kagabi. Ang antidote na ito ay para bayaran ang iyong pagliligtas sa akin. Ibig sabihin, isa lang sa inyo ang mabubuhay. Ikaw ang magdesisyon para sa
Kumusta? Xiaobao, nalason ako. Ano ang nalason? Sino ang nalason? Serious. Lason ng matandang babae. Dapat ito ay isang natatanging antidote. Walang silbi ang pumunta sa ospital. Pero, Binigyan ako ng antidote. kainin mo. Nalason ako kasama si Su Ruolan. Amo karaniwan, hindi ko mababago ang iyong desisyon. Pero sa tingin ko ito, kailangan mong pag-isipan ito. Naibigay ko na sa kanya. Amo, nasaan ka? Hahanapin kita. Tandaan, kahit mamatay ako, hindi ka rin pwedeng pumunta sa aking master. Ang matandang babae ay dapat nais na samantalahin ang pagkalason, ilabas ang aking master sa bundok. Amo, kahit hayaan mo akong hanapin ito, ang iyong master, ang matandang lalaki ay nakakakita ng dragon, pero hindi ang buntot. Hindi ko rin ito mahanap. Sa pagkakataong ito, baka talaga tayong magpaalam. Amo, nag-aalok si Lord Bao ng gantimpala na $1 bilyong para kay Tianlong, bakit ang bait mo sa akin? Iisa lang ang panlunas. Bakit hindi mo ito kainin? Manang. Matagal ko nang kilala ang aking amo. Ang madalas niyang banggitin sa akin ay ikaw. Kung hahayaan mo siyang makita kang mamatay sa harap niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay siya. Hindi. Mamamatay ang dragon. Guro, ano ang hinihintay natin dito? Hinihintay siguro Li Tianlong. Ano ang hinihintay mo? Darating ba siya? Si Li Tianlong ang kanyang malapit na alagad. Ngayon, ang kanyang mahal ay nalason. Nasa panganib ang buhay. Hindi siya mamamatay. Guro, naiintindihan ko na sa wakas. Sadyang nilason mo sina Li Tianlong at Su Ruolan dati. Para lang mailabas ang 9 yams. Tiyak, kung hindi, alamin ang kinaroroonan ng kanyang guro mula sa bibig ni Li Tianlong. Mahirap talunin. Naroon na siya. Siya ang 9 Hades. Ang 9 Yama ay isang babae. Hindi ko alam, pero sa tingin ko siya iyon. Guro, hindi mo pa ba nakita ang 9 Yams? Ang mundong ito, maliban kay Li Tianlong at sa kanyang mga kapatid, lahat ng nakakita sa kanya ay patay na. Sige, tara na. Pero guro, hindi mo man lang matalo si Li Tianlong. Ngayon, hahabulin mo pa ang kanyang guro. Hindi ba napaghihigantihan ang aking guro? 5 taon na ang nakalipas, biglang namatay ang aking guro. 3 dugong karakter na lang ang natitira, 9 Yama. 5 taon ko na siyang hinahanap. Akala ko bigla kang nawala sa loob ng 5 taon. Hinahanap mo ba ang 9 Yams? Tigilan na ang usapan, habulin. Uho. Ito ang kanyang tungkod. Pero bakit niya iniwan ang saklay? Imposibleng iwan ang saklay at tumakbo. Huwag tumakbo. Ang laso na ito ay hindi bumababa sa loob ng 1 oras. Napupunta ito mula sa iyong mga kamay hanggang sa iyong mukha, hanggang sa mabulok at mamatay ang katawan. Ibigay mo ang antidote. Tinatawag itong pulbos ng bulutong. Ako lang at si Li Tianlong ang makakalutas ng lason. Hahaha. Kung may kakayahan ka, lumabas ka para sa akin. Tumigil ka sa pagsigaw. Wala na siya. Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi niya, siya lang at si Li Tianlong ang makakagamot ng lason. Gusto lang niyang ibigay ko ang antidote kay Li Tianlong. Siya lang ang ligtas. May magliligtas sa akin sa lason. Ang matandang ito ay napakasama. Tara, iligtas muna natin si Li Tianlong at hingin ang antidote sa kanya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang antidote kahit mamatay ako. E di sama-sama tayong mamatay. Amo, e di hindi natin kailangan ipagpalit ang buhay natin sa kanya, di ba? Sumumpa ako sa puntod ng aking guro. Kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang ama sa buhay na ito. Ang pagkamatay ng iyong guro ay walang kinalaman sa akin. Binabati ng nakababatang si Nie Wushuang ang nakatatanda. Kanina, sinabi ng nakatatanda na ang pagkamatay ng aking guro ay walang kinalaman sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng payo, mga nakatatanda. Hanapin mo si Li Tianlong. Alam niya ang mga pahiwatig sa pagkamatay ng iyong guro. Bakit nga ba namatay ang aking guro dati? Isulat ang 3 karakter ng dugo ng Siyam na Yams. Ang gabing pinatay ang iyong guro, si Tianlong upang iligtas ang iyong guro, at ilang mga trick kasama ang pumatay sa iyong guro. Dapat nakita ng iyong guro ng malinaw ang kasanayan sa martial arts ni Tianlong. Isinulat ko lang ang 3 salitang iyon. Nag-iwan sa iyo ng clue. Salamat sa iyong payo. Master, naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Palagi kong nararamdaman. Niloko niya tayo para ihatid ang antidote kay Li Tianlong. Wala akong balak patayin si Li Tianlong.
Iniligtas niya ang buhay ko kagabi. Hindi ako maaaring maging walang utang na loob na patayin siya, di ba? At saka, nalason ako ng bulutong ngayon. Kung hindi mo siya gigisingin, saan ko mahahanap ang antidote? Tapos na nilapastangan niya ang kanyang guro. Master, patawarin mo ako. Mangahas na banggitin ito muli. Patayin ng walang awa. Ano na naman ang ginagawa mo, Sirius? Hindi darating ang amo ko para iligtas ka. Mamamatay ka na. Nalason ka, pulbos ng bulutong. Alam ko, huwag mo akong bigyan ng antidote ng mabilis. Sino ang nagsabi sa iyo na may antidote ako para sa bulutong? Pagka pa ang amo mo. Nakilala mo na ang amo ko. Sige. Isang kuba na lola. Ha ha ha. Sino nagsabing babae ang amo ko? Pero hindi ba ang pulbos ng bulutong ay ang natatanging lason ng inyong sekta? Noong unang panahon, ang pulbos ng bulutong ay talagang natatanging lason ng pamilya ng aking guro. Ngunit noong una, ang sikretong resipe ay tumagas na. May-ari, ano ang magagawa natin dito? Bagaman wala akong antidote para sa pulbos ng bulutong, pero hindi ako mapipigilan ng lason ng pulbos ng bulutong. Sinabi mo kanina. Muntik na akong mamatay sa takot. Gusto mong iligtas ko ang amo mo? Dapat ko bang ibaba muna ang kutsilyo? Iabot mo ang kamay mo. Ito nga ay Tian Huasan. Bilisan mo at gamutin ang amo ko. Lumabas ka muna. Bakit hindi ka lumabas? Paano mo gagamutin? Humiga sa kama at hubarin ang damit mo. Ha? Pasensya na? Gusto kong isara ang 8 meridian mo para mailabas ang lason ng bulutong sa katawan mo. Kung hindi, malalason ka na. Ikaw ang bahala. Ikaw ay isang matandang babae na sumikat 30 taon na ang nakalipas. Baka samantalahin kita. May-ari, paano ka ginawa ng bastos na iyon? Wala akong sinabi. Wala akong itinanong. Malapit na akong makipag-areglo sa iyo. Master, sinasabi mo bang nagsisinungaling ang lola? O si Li Tianlong ba ang nagsisinungaling? Bakit mo sinadyang lasunin ang iyong sarili? Pinipilit kang ibigay ang antidote kay Li Tianlong. Sino si Li Tianlong? Bakit mo siya ililigtas? Hahaha, Sirius May, magbabayad ng 11 bilyong dolyar para sa buhay mo. Ang bilis ninyo. Natagpuan ninyo ako agad. Tayo. Tayo. Ano? Hindi makalusot kung hindi mo mahanap si Xiao Chen? Hindi makalusot. Ano ang background ng magamang Li Tianlong? Kahit si Xiao Chen ay na-plant, ang maputik na tubig na ito ay talagang hindi mahahawakan. May kakaibang nangyari ba sa daan kamakailan? Binabalaan kita. Ang tagapag-ingat ng kayamanan ng pinakamalaking gang sa Asia ay nasa Dragon City. Sabihin mo sa mga kapatid mo na mag-ingat. Si Jin Ye iyan. Lord Jin, may isang binata na darating para makipagkita sa iyo. Sabi niya, may bagay siya na gusto mong ipakipagtulungan. Anong binata? O, makipagtulungan ako? Bobo ka ba? Gawin mo ang sinasabi ko. Lumabas ka dito. Oy, ano na naman ang pangalan niya? Sabi niya ang pangalan niya ay Ye Xiaobao. Ye Xiaobao. Sinabi rin ng gunggong na iyon. Kung si Jin Ye ay makakapunta sa mesa ng kaunti, dapat ay narinig mo na siya. Ye Xiaobao. Bao, ikaw ang tanga. Ang buong pamilya mo ay tanga. Naglakas loob pa siyang mang-insulto sa ninunong ito. Pagod ka na bang mabuhay? Ikaw si Jin Ye. Oo, hindi po. Pwede mo akong tawaging Xiao Jin. Si Xiao Chen ang alalay mo, di ba? Paano ka nakikipag-usap kay Jin Ye? Pagod ka na bang mabuhay? Alam mo ba kung saan ito? Tumahimik ka. Buwisit humihingi ka ng kamatayan ba, Ye? Patawarin mo ako. Ang ginagawa ni Xiao Chen ay walang kinalaman sa akin. Si Xiao Chen ay walang kinalaman sa iyo. Di tumulong ka sa pamilya Li na maghanap ng pumatay. Patayin sina Li Deming at Li Tianlong na mag-ama. Ito ba ay may kinalaman sa iyo? Yung sinabi mong 2 gago na pinalayas ng pamilya Li? Oo, silang dalawa, mag-ama. Mga gago yon. Si Bao Ye ay walang kinalaman sa kanila, di ba? Ano sa tingin mo? Isang malaking tao tulad ni Bao Ye. Walang kinalaman sa kanila. Hoy,
Master Bao, patawarin mo ako. Master Bao, patawarin mo ako. Si Li Tianlong ang amo ko. Ano ang ibig mo? Patawarin mo ako, Master Bao. Patawarin mo ako. Tara, tumayo ka. Wala kang kasalanan kung hindi mo alam. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inilagay mo ang Longcheng Road sa lahat ng tumawag sa numero niya ay tumawag sa akin. May sasabihin ako sa kanila. Oo, Master Bao. Dahil nandito ka na, pumunta ka sa aking opisina at uminom ng tsaa. May ibang pulong si Jin Ye. Ano ang hindi mo masabi sa telepono? Kami ang sindikato. Hindi ito brainwashing ng pyramid scheme. At si Jin Ye, nandito ba itong master? Wala akong lakas ng loob na lumabas at magpakatigas ngayon. At saka, si Bao Ye ay manugang pa ng pinakamalaking gang sa Asia. Dumating siya sa hangganan ng ating Dragon City. Kung siya ay dragon, kailangan siyang yumuko sa akin. Kahit tigre, kailangan siyang yumuko sa akin. Kuya, sa tingin mo ba dapat akong yumuko? Dapat ba akong yumuko? Lord Jen, ito si itong kuya ay magpapakilala sa iyo kay. Ito si Mr. Yip. Ito ang kayamanang sinabi ko sa iyo nung isang araw. Baby, Yan ang tawag sa akin ng lahat ng kaibigan ko. Oo, pare, hindi mo pa ako sinasagot. Ano dapat kong gawin? Nagsisinungaling ka pa. Tama na. Hindi ako pumunta rito para makipag-usap ng walang kwenta sa iyo. Dumating ako para sabihin sa iyo ang dalawang bagay. Ang Moondragon City ay maaaring hindi payapa kamakailan. Kailangan kong abalahin kayo. Bigyan mo ako ng mukha kung may humihingi sa iyo ng tao para harapin ang mga pamilyang Su at Lee. Tandaan mong ipaalam. Pangalawa, sino ang nag-utos sa iyo na patayin ang amo ko? ang amo ni Baby Bao Ye si Lao Wang, ang kasambahay ng pamilya Lee. Kim, hehe, lumalabas na ilang boss sa kalsada ng Longcheng ang naroroon. Nagkataon lang na ang dalawang pasaway na anak ng pamilya ni Lao Jinli. Kaya mo ba o hindi? Wala akong mahanap na iba. Hindi ko kaya. Humanap ka na lang ng iba. Ano? Sa tingin mo ba wala nang ibang makakagawa nito maliban sa iyo? Iiwan ko si Scar sa iyo? Mr. Wang, pakiusap. Huwag mo akong saktan. Hindi ko kaya ito. Guzi, may magandang kinabukasan sila, huwag. Ikaw na ang gumawa. Kalimutan mo na, Mr. Wang. Hindi ko kaya ang ganitong magandang kinabukasan. Anong problema ninyo ngayon? Tutulungan kita dito. Ang boss na ito ay si Lao Wang. Ito ang kasalukuyang leader ng pinakamalaking gang sa Asia, si Bao Ye. Mr. Wang, tiyak na matutulungan ka ni Master Bao sa bagay na ito. Lumalabas na ang sikat na treasure pala, ikinagagalak kitang makilala. Ito ang matandang Wang na sinabi mo sa akin. Bao Ye, wala kang ibang gagawin sa akin. Gusto lang kitang tanungin. Bakit ka nagpadala ng tao para patayin ang boss ko na si Li Tianlong? Mahal, hindi. Wala akong pakialam. Talaga bang wala kang pakialam? Si Li Dejong mo ang nag-utos sa akin na gawin iyon. Pinilit akong lumabas at humanap ng papatay sa kanyang ama at anak. Lord Jin, Lord Dao, Lord Dog, pakiusap, tulungan ninyo akong mamagitan kay Master Bao. Tayong lahat ay mga dating magkakapatid na magkasamang nabuhay at namatay. Naalala mo na ngayon, magkapatid na tayo sa loob ng maraming taon. Master Dao, Mr. Wang, tawagin mo na lang akong Xiao Dao, Lord Dog. Mr. Wang, tandaan mo, hindi ako si Lord Dog, aso ako. Ilang matatandang kapatid. Hindi kayo pwedeng manood lang. Sige, kung gusto mong mabuhay, mabibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Salamat, Mr. Bao. Salamat, Mr. Bao. Binigyan siya ni Old Jin ng papel at panulat. 10 taon na ang nakalipas. Paano mo pinalayas ang boss kong si Li Tianlong sa pamilya Li, Sanhi at Bunga? Isulat mo lahat para sa akin. Bakit hindi mo alam? Kung hindi mo alam, pero wala itong halaga. Hindi. Alam ko. Maasahan ba ang impormasyon? Oo, talagang maaasahan. Sila Wang sa sitwasyong iyon. Imposibleng magsinungaling sa akin. Hindi ko inaasahan na totoo ang sinabi ni Sirius. Ano ang sinabi ni Sirius?
Noong pumunta ako sa Tiansong Lake para sa appointment noong isang araw, sinabi niya sa akin ang tungkol sa aking pulang birthmark. Kaya posible talaga na hindi ka biological na anak ng tiyo. Sir, ano ang gagawin mo? Gusto ko nang malaman ngayon. Sino ang totoo kong mga magulang? Sir, may mga pahiwatig na nakasulat dito. Tingnan mo. Sabi ni Lawang dito, matagal nang pinaghihinalaan ng lolo mo na hindi kanya tunay na apo. Hindi ko lang inaasahan na ang tatay mo ay hindi ring biological. At syempre, ngayon alam na natin. Noong panahong iyon, pinalitan ni Lee Dejong ang report ng tatay mo. Nakuha mo ba ang dugo ni na Lee Jongyuan at Lee Dejong? Nagpakuha ako ng tao sa bahay ng mga Lee kagabi. Pero aabuti ng 7 araw ang report kahit pinakamabilis. Kumuha ka ng dugo ng tatay ko at i-check mo rin ang akin at sa kanya. Huwag mo nang subukan. Hindi ka biological na anak ni Lee Deming. Dahil alam ko kung sino ang iyong biological. Bakit ka nandito? Xiaobao, tapos na ang away natin. Tapos na. Dahil binigyan kanya ng antidote kahapon. Amo, muntik ka nang mapatay dahil sa kanya. Sabi ko, kalimutan mo na. Ikaw ang amo. Sabi mo kalimutan na. Kumusta? Kagabi, kinansela ang 1 bilyon na bounty. Akala ko patay ka na kahapon. Kaya nag-alok ako ng 1 bilyong dolyar. Habulin ang matandang babae. Ang masasabi ko lang, mula kagabi hanggang ngayon, bakit biglang dumating ang maraming eksperto mula sa iba't ibang bansa para habulin ako? Ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw. Serious, dahil ayos ka lang. Binawi rin niya ang kill order. Dito na matatapos ito. Madaling sabihin para sa'yo? Alam mo ba na nasa panganib na ang buhay ng kapatid ko? Hindi tiyak kung buhay o patay. Anong nangyari sa kanya? Hindi lang ang mabuti mong kapatid, kung ano ang ginawa ng Leopard. Ang ginawa ng Leopard. Okay, Buong gabi kaming hinabol kahapon. Kaninang umaga, pinalibutan ako ng mahigit 100 ng mga nangungunang eksperto. Nalason siya ng mga iyon. Ngayon, nasa panganib na ang kanyang buhay. Nasaan siya? Sumama ka sa akin. Tulungan mo akong iligtas siya. May pagkakataon kang malaman ang kinaroroonan ng iyong mga magulang. Paano? Hindi mo na gustong malaman kung nasaan ang mga magulang mo? Hindi mo na gustong malaman ang lihim ng iyong buhay? Sumama ka sa akin kung gusto mong malaman. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bawiin ko. Nagsisisi ka? Ayaw kong malaman. umalis ka. Sabi ng amo ko, ayaw niyang malaman. Li Tianlong, alam mo ba? 3 lang ang tao sa mundo na nakakaalam ng sikreto ng buhay mo. Isa ay ang iyong guro, isa ay ang aking guro. Ang isa pa ay ako. At? Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang iyong tunay na mga magulang? Hindi mo ba gustong malaman paano sila namatay? Gusto kong malaman kung gaano sila kagrabe namatay. Mag-ingat ka. Tumigil ka sa paghabol. Nakatakas na ang tao. Inatake ka ng mga itinapon na kutsilyo noong nakaraang gabi. Dahil din sinabi mo na mayroon akong pulang birthmark. Ngayon, dahil lang sasabihin mo ang sikreto tungkol sa aking pinagmulan. Anong ibig mong sabihin? May taong ayaw mong malaman ang iyong pinagmulan. Halata naman. Halata. Sabihin mo sa akin kung ano pa ang alam mo. Bakit ba tuwing magsasalaysay ka ng sikreto tungkol sa buhay ko? May taong laging gustong pagbilang nitong pagkakataon. 2 beses na kitang iniligtas. Hindi mo ba dapat sabihin ang katotohanan ng alam mo? Sabihin mo sa akin? Pinangako ko sa aking guro. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang iyong sikreto. Pero kung maililigtas mo ang aking kapatid na babae, masasabi ko sa iyo, Hindi ba ang munting batang babae na dragon ay iyong alipin? Paano siya naging iyong kapatid na babae? kahit na guro at alipin, magkapatid na babae, Si, pinapangako ko sa iyo. kumusta siya? Maililigtas ba ang anumang lason? Xiaobao, mangyaring umiwas ka. Ubaran mo siya. Dapat mong makita ang mga marka ng nakatagong sandata. Hindi ka nahihiya. Umiwas ako. Masasabi mo kung saan galing ang nakatagong sandata. Masasabi mo kung anong uri ng lason ang lumason sa kanya. Hindi ko alam kung anong lason iyon. Paano ko siya maililigtas? Lahat ng lalaki ay pare-pareho. O kaya ako na lang. Nakalimutan mo, mura lang para sa iyo. Makikita mo kung anong uri ng nakatagong sandata ito. Siya ba ay nalason? Isa para sa kanyang kainin at isa para sa sugat.
alisin ang bakal na buhangin sa kanyang laman bago uminom ng gamot. Uya mo, sinabi mo itong seryos. Bakit lagi kang nakamask para walang makakita? Hindi ka magiging interesado sa isang taong sikat 30 taon na ang nakalipas. Ang mga matatandang babae sa mundo ng mamamatay tao ay interesado rin. Bakit parang may belo ang mga babaeng ito? Pero wala akong nakikitang mga kulubot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko sa ilalim ng maskara na ito. Puro collagen. Ang kanyang nakatagong sandata ay isang butil ng bakal na buhangin na kasing laki ng gisantes. Ang nakatagong sandata na ito ay napakabihirang. Maraming tao ang nakakakita lamang ng Tang sect ng Shujong. Matagal na akong hindi nagpakita sa mga ilog at lawa. Shuzong Tangge. Ibig mong sabihin ay natamaan siya ng nakatagong sandata ng Tangsek. Oo, ito ang Tang Gate. Ang sikat sa mundo na 5 lason. Narinig ko na ang Tang sect ng Shuzhong ay hindi nakikialam sa mga alitan ng mga ilog at lawa. Hindi iyon madaling mangyari. Paano mo nagawang galitin ang Tangmen? Mula pa noong sinaunang panahon, alam na ng lahat sa mga ilog at lawa na ang mga gumagalit sa Tang sect ay hindi magtatapos ng maayos. Kilala mo ang Tang sect, hindi mo ba narinig iyon? Ang sino mang magligtas sa taong gusto patayin ng Tang sect ay pagtutol sa Shuzhong Tang sect. Ngayon, hindi lang ako ang nakasakit sa Tang sect. Ito ay tungkol sa atin. Alam ko na ang Little Dragon Girl ay isang nakatagong sandata ng Tang sect. Siyempre, kung sasabihin ko sa iyo, sasama ka pa ba sa akin para iligtas siya? Kung natatakot ka na ang Shujong Tang sect ay hindi nagligtas sa Little Dragon Girl kanina, ang Shujong Tang sect ay talagang sikat sa malayo at malapit. Pero wala iyon sa akin. Ha ha ha, ang laki naman ng hangin. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin na maglakas loob na kalaban. Ikaw na naman, parang multo ka. Sinabi ko na sa'yo kahit tumakas ka sa dulo ng mundo, hindi ko matatakasan ang paghabol ng aking Tangsek. Kilala mo siya? Ang pangalan niya ay Tang Siner. Siya ngayon ang pinakamalakas na gumagamit ng lason sa kabataang henerasyon ng pamilyang Tang. Kailangan mong mag-ingat. Isama mo na lang kami sa tubig. Ngayon, may pakialam na naman siya sa amo namin. Pasensya na. Wala akong magawa kung isasama ko kayo sa tubig. Ang Tangsek ay humahabol sa akin. Wala talaga akong kakayahan na labanan ang buong Tangsek. Isinama mo kami sa tubig. Kaya mo bang labanan ang buong Tangsek? Alam mo ba kung gaano katakot ang Tangsek? Hindi ko alam kung kailan ko sila nalason. Sige, Xiaobao. Wala nang silbi ang sabihin iyan ngayon. Ni Wushuang, basta ibalik mo sa akin ang mga gamot at lihim na ninakaw mo sa akin, pakakawalan na kita. Ikaw si Nie Wushuang. Binata, mukhang gusto mo siyang ipagtanggol? Oo, eksakto. Amo, anong nangyayari? Bago mamatay ang master niya, ipinangako ko sa master niya na aalagaan ko siya ng mabuti. Kailangan mong isipin iyan. Gusto mo bang protektahan si Nie Wushuang? Ay kalabanin ang aking Tangsek. Kakaharapin mo. Ito ay walang katapusang pagtugis ng aming Tangsek. Naisip ko na iyan. Ni Wushuang, sigurado ako. Ikaw at siya lang. Dagdag pa sila? Sapat na ba iyon? Pintuang bilangguan ng langit? Bumalik ka at magulat sa pinuno ng Tang sect. Wala akong pakialam kung paano nasaktan ni Nie Wushuang ang Tang sect dati. Mula ngayon, siya ay kabilang sa aking pintuang langit mula ngayon. Sino ang maglalakas loob na hawakan kahit isang buhok ni Nie Wushuang? Ang aking tagapagtanggol ng Tianyu ay hindi mamamatay kasama niya. Ito na. Narinig ko mula sa iyong master na maganda ka. Sinabi rin ng matanda na sa unang pagkakataong makita kita, siguraduhing alisin ang iyong belo.